Kung ganon, magsisisi ka. Mga alagad. Sugod! Ang dami mo pang sinasabi na pangit ka. Umanda ka sa ginawa mo kay Bebang at sa nanay niya. Mona, sandali! Wala na nagawa si Mila, kundi sundan ang pamangkin nito na sumugod na. Dala nito ang punyal na gamit noon ng kanyang ama at nagulat ito nang gamitin yun ni Mona. Punyal ni Mona, pagliwanag ka. Tapos sa dilim ang punyal ko nagniningning. Nagliwanag ang punyal ni Mona at sumilaw sa mga aswang maging kay Noria. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng bata na nagngangalang Moana o si Mona sa kanyang palayaw. Si Mona ay solong anak nila Minda at Lucas at nasa 8 taong gulang na ito. Si Mona ay wala sa pamilya ng mga albularya dahil albularyo ang lolo nitong namatay na si Lolo Ambo. At ang tiya nitong si Mila ang sumalo noon na nakababatang kapatid ng nanay ni Mona na si Minda. Magsisimula ang kwento sa isang baryo kung saan naninirahan ang mag-anak ni Minda at Lucas. Kasama si Mona na medyo may pagkapilya pero sa likod nito ay may natatanging kakayahan. Si Mona ay isinilang nakakaibang bata. Dahil isa itong silangan o ang batang may kakayahang makakita ng mga kakaibang nilalang at napakataas ng dunga nito, kaya naman hindi ito takot sa mga nakikitang kakaibang mga nilalang, kagaya ng mga engkanto, maligno, o mga lamang lupa. Mona, anak, gising na. Mahuhuli ka na sa klase mo. Bumangon ka na nga dyan. 5 minutes na lang po, Nay. Anong 5 minutes? Kanina pa kita ginigising dyan. Mahuhuli ka na sabi eh. Hala, bangon na. Hinila na ni Minda ang anak dahil ayaw pa rin itong bumangon sa kanyang higaan. Kaya naman wala na nagawa si Mona kung di ang bumangon at maligo. Matapos ay naupo na ito sa mesa para mag-almusal. Kumain ka na dyan ha? Kape ko po, Nay. Asan na po? Pambihirang bata ka talaga. Dapat gatas ang iniinom mo, hindi kape. Kaya ka siguro nagiging makulit dahil sa kape ano? Buti pa ipagtimpla mo na lang ng kape ang anak mo. Kaysa talak ka ng talak dyan. Para makalis na yung bata. Oo nga, ang aga-aga. Talak ko ng talaktang si Nanay. Palibasa, may pagkabungangera. Anong bungangera ka dyan? Huwag mo akong pinagsasabihin, Lucas ha? May kasalanan ka pa sa akin. Lasing ka na namang umuwi kagabi. Baka pag-umpugin ko kayo mag-ama dyan. May kasalanan ka naman pala, Tatay. Uminom ka na naman pala. Baka nga siguro may babae ka pa eh. Pero kung sa bagay, di naman po kita masisisi. At pangit itong nanay ko. Siguro, ginayuma lang po kayo nito ano? At dito naman ay napingot ni Minda ang madaldal at makulit nitong anak. Ginayuma pala ah. Ikaw talaga, Moana. Aray naman, Nay. Nagbibiro lang naman ako. Kayo naman, nagkakalat agad. Kumain ka na nga lang dyan. Kumain na nga lamang si Mona dahil nga galit na naman ang kanyang nanay. Habang nag-aalmusal sila mag-anak, ay bigla namang dumating si Lola Mayang. Ano ba yan, Minda? Nasa labas pa lang ako ng bakod nyo. Narinig ko na yung boses mo. Ayan kasing apo nyo, Nay. Ang kulit. Napakadaldal pa. Umagang-umaga inaasar na naman ako. Kasi Lola, nagpapatimpla lang naman ako ng kape kay Nanay. Di ko naman alam na magkagalit sila ng tatay at gabi na umuwi si tatay at lasing pa. Tapos, ako pa yung napagbantanan kahit wala naman akong kasalanan. Ano ba yan, Minda? Lucas, kung mag-aaway kayo mag-asawa huwag niyong idamay ang apo ko. Tama na po. Mamaya duman ka sa bahay. May ibibigay sa yung lola Talaga po, Lola? Kaya po mahal na mahal ko po kayo eh. Mahal na mahal ka din ng lola po. Dali na Kumain ka na Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Ihatid na lamang kita Ay naku, kinampihan nyo naman yung apo niya, Nay. Syempre nag-iisang apo ko lang ito Nakita naman ni Minda nang umisi naman si Mona. Aba, inaartehan lang pala ako ng batang to Nagpapaawa pa sa lola niya. Kumanda ka talaga sa aking Moana ka. Wala na nga nagawa si Minda kundi asikasuhin ng anak dahil hindi niya naman ito mapagalitan dahil nga andun ang kanyang nanay Mayang. Nanay, nasa na po ang kape ko? Kanina pa ako humihingi ng kape sa inyo. Hindi niyo nun po ako naririnig. Ako na nga lang magtitimpla.
Wag na po. Ang nanay mo na lang. Minda, ano ba? Nasaan ang kape ng apo ko? Sandali ho. Mamaya ka talaga sa akin, Moana ka. Wala na nagawa si Minda, kundi ipagtimpla ng kape si Mona. At nang matapos na itong mag-agahan, ay nagpaalam na ito sa kanyang nanay at tatay at humalik pa sa mga ito. Ang galang talaga ng apo ko. Halika na po. Ihatid ka na ng lola. Sandali po, Lola. Wala pa po akong baon. Nanay, tatay, baon ko po. Diyan ka humingi ng baon sa tatay mo. Binigyan naman ni Lucas ng 20 ang anak pero nagreklamo ito. 20? Wala ka na po mabibili sa 20, tay. Dagdagan niyo po. Kasi soft drinks lang to. At wala pa pang biskwit. Oo nga naman Lucas, ang kuripot mo namang magbigay ng baon sa anak mo. Pero pag sa inumaan, lumalabas ang pera mo. Nga, Lola. Hindi na naawa sa anak niyang kitit mapait. Wala na nagawa si Lucas, kundi dagdagan ng baon ni Mona. At dahil puro 100 ang pera nito, ay wala na itong nagawa, kundi ibigay kay Mona yon. Kaya naman matapos mabigyan ng baon, ay naglakad na ang maglola. Kaya napakamot na lamang ng ulo si Lucas. O ayan, naisahan ka na naman ng anak mo, no? Sige, inom pa. Wala na itong nagawa, kundi ang mapailing na lamang dahil sa makulit nitong anak. Kaya matapos itong magkape at mag-agahan, ay lumakad na ito sa kanilang taniman ng mga gulay at prutas. Samantala, balik sa maglola habang papunta sila sa paaralan. Lola, hindi ko nakakita si Tia Mila. Abala pa po ba siya? Oo apo, abala ngayon ng tiya Mayang mo. At marami siyang ginagamot. Ganun po ba? Kaya pala hindi ko siya nakakita. Namimiss ko na si Tia. Pumunta ka mamaya sa bahay po. Pakikita mo doon ang tiya mo. Total, alam naman ng mga magulang mo na doon ka dadiretso mamaya. Sige po, Lola. Lumakad na nga ang dalawa at nang makarating na nga sila sa paaralan. O apo, andito na tayo. Paano? Pumasok ka na. Sige po. Salamat po sa pagkatid, Lola. Humalik at yumakap pa si Mona sa kanyang lola Mayang. Kaya naman tuwang-tuwa ito. Ay, kung nabubuhay lang lolo ang bumo po. Tsaka kung matutuwain sa'yo. Sayang lang. Hindi kanya naabutan. Pero sige po, pumasok ka na sa paaralan. Magkita tayo mamaya sa bahay. Sige po, Lola. Aalis na sana si Mona para pumasok sa paaralan nang tawagin muli ito ng kanyang lola at may dinukot pa ito sa luma niyang pitaka. Apo, idagdag mo ito sa baon mo para marami kang pera. Huwag na po, Lola. Sapat na tong 100 at may 20 pa. Itago niyo na lang po yan, Lola. Ano bang itago? Ay wala nga akong pagkakagastosan. At ang tiya Mila mo naman ang gumagastos ng lahat. Kaya sige na, kunin mo na ito. 200 lang naman yan. Malaki kasi ang kinita ko sa pag-aani ng palaya natin. Sige po, Lola. Maraming salamat po. Muli nang humalik si Mona sa kanyang lola Mayang at pumasok na sa kanilang paaralan. At nang maihatid ang kanyang apo, ay umuwi na ito sa kanila. Samantala, pagpasok naman ni Mona sa kanyang silid-aralan, ay may naramdaman kaagad itong kakaiba. At dito ay may nakita itong isang bata na bago sa kanya. At dito nga din naramdaman niya na may kakaiba. Sino kaya yung bata ngayon? Lapitan ko nga. Lumapit nga si Mona dito at binati ito. Kamusta ka? Ako pala si Mona. Bago kong kaklase ka ba namin? Oo, ako pala si Bebang. Hello, Bebang. Kinugagala kitang makilala. Ako din, Mona. Pero hindi ka ba natatakot sa akin? Oh, huh? Natatakot? Bakit naman? Kasi hindi mo pa ako kilala eh. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Mukhang mabait ka naman. At saka ayan, magkakalala na tayo. Kaya magkaibigan na tayo, Bebang. Magkaibigan? Oo, kaya sabay ka mamaya sa akin kumain. Nagulat naman si Bebang sa ipinapakita sa kanya ni Mona. Ngayon lang kasi may tumawag sa kanyang kaibigan dahil nga palipat-lipat sila ng lugar. At lingid sa kaalaman ng lahat, si Bebang ay isang aswang. Anak ito ng isang bangkilan sa tao. Kaya kalahating aswang ito at yun ang nararamdaman ni Mona, nakakaibang presensya. Natigil lamang ang pag-uusap ng dalawa nang dumating na ang kanilang guro. Mga bata, umupo na kayo sa upuan niyo ng maayos. May bago nga pala kayong kaklase. Bebang, halika dito. Magpakilala ka sa mga kaklase mo.
Lumapit nga si Bebang sa harapan at nagpakilala ito. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Bebang, ang bago niyong kaklase. O ayan, mga bata maging mabait kayo sa bago niyong kaklase ha. Sige na Bebang, maupo ka na. Dito ka na lang sa tabi ko umupo, Bebang. Wala namang umuupo dito eh. Naupo na nga si Bebang sa tabi ni Mona at nag-umpisa na ang kanilang klase. At dito ay nagkaroon sila ng pagsusulit. Nagulat ang lahat dahil si Bebang ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa kanilang pagsusulit. Wow! Bebang, ang talino mo pala. 5 lang yung mali mo sa pagsusulit natin. Maraming salamat po, ma'am. Ang galing mo naman, Bebang. Nakukuha mo ang pagiging matalino ko sa pagtabi lang sa akin ah. Anong nakukuha? Ikaw nga ang pinakakulelat sa inyo Mona eh. Kabaliktaran ka ni Bebang. Sa kanya 5 lang ang mali. Sa'yo naman, 5 lang ang tama. Hay nako, mag-aral ka kasing mabuti. Ganun po ba, ma'am? Sige po, babawi po ako sa susunod. Talaga lang ah, aasahan ko yan Mona. Apo, ma'am. Pangako po, magpapaturo ako kay Bebang sa susunod. O sige. Muli na silang nagklase. Samantala kay Lola Mayang naman, ay nakauwi na ito sa kanilang bahay. Ano Nay, kamusta ang paghatid sa makulit niyong apo? Anong makulit ka dyan? Napakabait nga ng apo kong yon. Anong mabait? Madugas kaya yun. Natanggaling magpaawa. Sa inyo lang kaya yun mabait. Palibasa kasi kinakampihan niyo palagi. Talagang mabait naman yung si Moana ah. Kahit nasabihin nating makulit yon, pero mabait naman. Kung sa bagay, kahit ganun nga yun, mabait din naman kahit pasaway minsan. Ikaw, kamusta na yung mga ginagamot mo? Ayos naman hunay, nabati lang po ang iba. At ang iba naman usog lang, kaya nagawa ko silang mapagaling. Mabuti naman kung ganoon. Wala bang may inaswang na pasyente eh? Sa kabutihang palad wala naman po nay. Mukhang wala na atang aswang sa lugar natin eh. Huwag ka magpakasigurado oh. Gapasan ngayon ng pala ay maraming dayo oh. Kaya wag kang papakasigurado Mila. Baka may dumayong mga aswang sa lugar natin. Kaya wag kang magpapabaya. Alam ko ho yun, Nay. Mabuti naman kung ganoon. Siya sige na ah. Magluluto pa ako ng ginataang bilo-bilo. Pupunta dito mamaya si Mona ah. Aba, talaga namang ipagluluto nyo pa yung apo nyo ah. Syempre nag-iisa nga po ko yun. Kaya ibibigay ko ang lahat para doon. Mahal na mahal ko yun. Mukhang wala din pag-asa na mag-aasawa ka ah. Mukhang magiging laon ka na yata. Ano magiging laon ka dyan, Nay? Hindi kaya? Mag-aasawa ako, no? Hindi pa nga lang ngayon. Sige, tingnan natin. Pumasok na nga ng bahay nila si Lola Mayang para magluto. Samantala, balik naman kay Mona sa paaralan. Natapos ang kanilang pang-umagang klase na naging maayos naman hanggang sa nagtanghalian na. O Bebang, sabay ka na sa akin kumain? Doon tayo sa kantina. Huwag mo na, doon na lang ako sa ilalim ng puno kakain. Pinilit ni Mona si Bebang na doon kumain sa kantina pero ayaw talaga nito kaya hindi niya na ito pinilit. Nakita niyang doon na ito umupo sa ilalim ng puno. Hinayaan niya na muna ito at pumunta na muna ito sa kantina para bumili ng maiinom. Bumili ng maiinom si Mona at saka bumalik kung nasaan si Bebang at lumapit ito rito. Bebang, sabay akong kakain sa'yo ha. Nakita ni Mona na isang perasong inihaw na tuyo at 2 kamatis ang ulam nito at marahil yun siguro ang dahilan kung bakit ayaw nito na kumain sa kantina. Akala ko, doon ka kakain sa kantina mo na. Mainit dun eh. Kaya dito na lang ako. At saka bumili ako ng maiinom. Tag-isa tayo. Naupo na si Mona at kinuha ang baonan niya at dito ay pritong baboy at may 2 nilagang itlog at ginisang talong ang ulam nito. Kaya naman nagtabi ito ng itlog, baboy at talong sa takip ng lagay ng baonan niya at ibinigay kay Bebang yon. Bebang, palit tayo ng ulam ha. Pahingi akong kalahating tuyo at isang kamatis. Nauumay na kasi ako sa baboy. Wika ni Mona para naman hindi mahiya sa kanya si Bebang. Kaya naman binigyan naman siya nito bilang kapalit ng ulam na bigay niya. Kain na tayo. Maraming salamat Mona. Salamat saan? Sa ulam na bigay mo? Hindi ko naman bigayan Bebang eh. Nagpalitan lang tayo ng ulam. Yung soft drinks lang ang libre ko sa'yo. Napangiti na lamang si Bebang sa kabaitan ni Mona. Alam na kasi na sinasadya niya yon para hindi siya mahiya sa kanya. Kaya naman kumain na ang 2 at habang kumakain sila ay tinanong ni Mona si Bebang kung saan ba sila nakatira. Bebang, saan ba kayo nakatira?
Sa may paanan ng bundok, Mona. Sa may batis, andun ang sityo namin. Bagong lipat pa lang kami doon ng nanay ko. Malayo pala ng sa inyo, pero maganda doon at may malinaw na batis na pwede kang maliko. Dinala na ako minsan doon ni Tia Mila. Dadalaw kaya ako sa inyo sa susunod. Sige, Mona, ipaghahanda ka din ng masarap na pagkain. Di ba kasi kami nakakapaghanda at kakalipat lang namin. Pero pag dumalaw ka doon, ipaghahanda ka namin. At saka na matutuwa din ng nanay ko kasi may kaibigan na ako. Sige, sa Sabado, pupunta ka sa inyo, Bebang. Sige ba? Tuwang-tuwa si Bebang dahil unang beses niya itong nagkaroon ng kaibigan na maipapakilala niya sa kanyang nanay. Kaya naman matapos makapag-usap at kumain ay nagpahinga muna sila saglit sa ilalim ng puno dahil mahangin doon at hindi pa naman nagsisimula ang panghapon nilang klase. Ang sarap tumambay dito sa ilalim ng puno. Ang lamig. Oo nga eh. Nakakaantok. Busog pa naman tayo. Di matulog muna tayo dito. Mamaya pa naman ang klase natin. Nahiga nga muna ang dalawa dahil nga damo naman ang ibaba ng ilalim ng malaking puno ng mangga at unan pa ng dalawa ang kanilang mga bag. Dahil busog at malamig pa ang hangin na dumadampi sa kanila ay nakatulog si Mona at Bebang at nanaginip si Mona. Nagising ito na nasa ilalim pa din sila ng puno ng mangga at mag-isa na lamang ito hanggang sa tinawag siya ni Bebang na nasa itaas ng mangga at nakaupo ito sa sanga ng puno. Iba na ang itsura nito na mayabong na ang mga kilay at may nakausling pangil ito sa bibig niya at namumula ang mga mata. Katabi nito ang isang kulay berdeng nilalang na may kulay itim na mata at matulis ang tenga at tinawag siya ni Bebang na umakit sa puno at maglalaro daw sila ng kaibigan nilang witawit. Mona, alika, akit ka dito. Laro tayo ng witawit. Imbes na matakot sa mga nakita ay ngumiti lamang si Mona at sinabi na sige o mano. Sige, aakit na ako, Bebang. Sandali. Aakit na nga sana si Mona nang bigla siyang magising nang yugyugin at gisingin ito ng kanilang principal na si Miss Olga. Mona? Gising! Mona? Aswang, maligno, impakto, lumayo ka sa akin. Anong aswang? Maligno at impakto ka dyang bata ka. Ako to, ang maganda niyong principal. Ma'am Olga, kaya pala kinabahan ako dun Akala ko halimaw. Anong halimaw ka dyan? Ikaw, palala ng palala ang tawag mo sa akin Ba't po kasi kayo nang gigising dyan? Kita niyo na pong natutulog ang bata. Syempre, alangan namang hindi ko kayo gisingin. May pasok pa kayo. At saka ba't kayo natutulog sa ilalim ng puno ng mangga na to? Hindi niyo ba alam na may nagpapakitang nakakatakot na nilalang dito? Talaga po, Ma'am Olga? May nagpapakitang nakakatakot na nilalang dito? Oo. Kaya nga iniiwasan ng mga ibang estudyante ang lugar na to Tapos kayo dito pa natutulog? Totoo yan, Bebang. Nasa harapan na nga natin ang nakakatakot na nilalang At bakit ka sa akin nakatingin? Ha? Mona? Ano tingin mo sa akin? Nakakatakot? Kayo po ay nagsabi niyan, Ma'am Olga. Hindi ako. Tara na nga, Bebang. Baka mabati pa tayo ng maligno dito. Umalis na nga ang dalawa, papalayo sa kanilang principal. Ang bihirang bata talaga itong si Moana. Ako pa yatang tinutukoy nyo na. Nakakatakot na nila lang Bigla naman tumingala ang kanilang principal at nakita ang witawit na ngumisi sa kanya. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Pinalayo ko na nga ang dalawang yun sa bahay mo at baka kung ano ang gawin mo. Makulit pa naman na bata yung si Mona. Hindi man nakakapagsalita pero gamit ang kakayahan ng witawit ay kaya nitong maiparating ang nais nitong sabihin sa pamamagitan ng isip. Kaya naman sinabi nito sa principal na mababait naman umano ang dalawa at wala siyang problema sa mga ito. Kahit na mas maigang wala silang alam sa'yo para hindi ka na din may istorbo dyan. Wika ng principal na kaibigan pala ang witawit na nakatira sa puno ng mangga. Samantala, balik naman kay Mona. Pumasok na sila sa kanilang silid-aralan at medyo huli silang dumating dahil andun na ang kanilang guro. Oh, Bebang? Mona? Bakit nahuli kayo? San kayo galing na dalawa? Binagad po kami ng bangat na nilalang, Ma'am. Nagulat nga po ako Ano? Binagat kayo ng pangit na nilalang? Hindi naman namalayan ni Bebang at Mona na sumunod pala sa kanila ang kanilang principal para siguraduhin na papasok ang dalawa at narinig nito ang sinabi ni Mona.
Anong binagat ka ng pangat na nilalang dyan, Mona? Ginising ko lang kayo ni Bebang. Mahuli na kayo sa klase nyo. Ano? Mona? Bebang? Ibig sabihin si Ma'am Olga ang sinasabi niyong pumagat sa inyo? Opo, ma'am. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan ko, na pagising nyo, makakita nyo ang principal nating pangit. Hindi ba kayo matatakot? Kung sa bagay, kahit ako matatakot nga rin. Isa ka pa, Glenda. Ano akala mo sa akin? Maligno? Wala akong sinabi, Ma'am Olga, ha? Ay nako, maiwan ko na nga kayo dito. Lumabas na nga ng silid-aralan nila ang kanilang principal at naupo na din ang dalawa, kaya nagsimula na ang kanilang panghapon na klase. Naging maayos naman ito at naging tahimik hanggang sa uwian na nila. Paano mga bata? Ingat kayo sa pag-uwi, ha? At diretso ng bahay. Tumango naman ang mga ito, kaya lumakad na sina Bebang at Mona. Bebang, sama ka sa akin? Punta tayo sa bahay ng lola ko. Magmerienda tayo doon. Sa susunod na lang, Mona. Uuwi pa ako at tutulungan ko si nanay. Nagagapas kasi sila ng mga palay, kaya tutulong muna ako sa kanya para marami ang magapas silang palay at mabilis silang matapos para mabayaran sila kaagad. Kasi pambili pa naman yun ng bigas eh. Ganun ba? Ito sa'yo na lang tong pera ko. 200 pa yan mahigit para may pambili kayong bigas. Naku, wag na Mona. Baan mo yan eh. Hindi. Ihingi na lang ulit ako kay nanay at tatay ko. Marami kasing pera yun. Pati si Lola at Kapasan. Kaya malaking kita nun sa palayan namin. Iramin mo muna. Tapos bayaran mo na lang pag may pera ka na. Ayos pa yun. Talaga Mona. Maraming salamat ha. Hayaan mo. Makakabawi din ako sa'yo. Wala yun. Magkaibigan naman tayo eh. Kaya naman tinanggap na ni Bebang ang pera at nagpaalam na kay Mona. Lumakad na din si Mona at dumiretso sa bahay ng kanyang Lola Mayang. Lola, andito na po ang apo niya maganda. Maganda nga sana, makulit naman. Nay, andito na ang apo niyong pasaway. Ano ka tiya? Hindi kaya ako pasaway. Mabuti naman, andito ka na po. Halika nagluto ako ng ginataang bilo-bilo. Magmerienda tayo. Wow, ang sarap naman yan Lola. Paborito ko pa naman yan. Lahat naman yata ng luto ng lola mo. Paborito mo ah. Syempre, alam mo naman kasi ni Lola ang mga paborito ko. Eto na po, maupo ka na dyan. Kumain. Maraming salamat po Lola. Nilagay muna ni Mona ang bag nito at nagmano pa sa Lola Mayang niya kaya natutuwa ito sa kanya. Aba, ang galang ah. Sa akin hindi ka halik? May langis po kayo tiya. Maligo po muna kayo. Parang ahalik ka lang sandali sa akin eh. Sige na nga, pero libre mo akong soft drinks ha. Anong ililibre? Para ahalik ka lang sa akin dapat may bayad. Binigyan ka na naman ng pera ng lola mo ah. Huwag mong sabihin na ubos mo na yun. Hindi po, binigay ko kasi sa bago kong kaklase tiya. Kakalipat lang daw nila dun sa may city sa paanan ng bundok. Dun po sila nakatira. Yung baon niya nga kanina, tuyo at kamatis lang. Kaya binigyan ko siya ng ulam. At saka pag uwi, ibinigay ko na lang ang pera ko. Kasi kailangan nila eh. At nagagapas doon ng palay ang nanay niya para may pambil sila ng bigas. Oh, maniwala ako sa'yo. Baka gawa-gawa mo lang yun. Binili mo na naman ang mga chucherya ang pera mo. Di wag kang maniwala sa akin tiya. Kasi nagsasabi ako ng totoo. Kaya patawad Lola kung ibinigay ko muna kay Bebang ang pera na bigay mo sa akin ha. Nagsasabi po ako ng totoo Lola. Maniwala po kayo sa akin kahit ayaw maniwala ni Tia Mila. Naniniwala ako sa'yo po. Huwag ka mag-alala. Tama lang ang ginawa mo. Kailangan ng kaibigan mo ng tulong. Kaya dapat lang na tinulungan mo talaga. Apo, nakakaawa nga po sila. Talaga lang Ano ba Mila Nagsasabi na nga ng totoo itong pamangkin mo. Ayaw mo pang maniwala. Tsaka hindi naman sinungaling itong apo ko para gumawa-gawa lang ng kwento. Nakonsensya naman si Mila dahil tama nga naman ang kanyang nanay. Kahit kasi makulit si Mona ay mabait naman talaga itong bata at matulungin. Nay, binibiro ko lang naman huyang si Mona. Kayo naman nagagalit na kaagad. Bibili na nga lang ako ng soft drinks. Lumakad na nga si Mila at bumili ng kanilang maiinom. Dahil nga nakukonsensya din ito at nang wala na ito ay naiwan naman ang maglola. Lola, ano po bang ibibigay mo sa akin na sabi mo kanina? Sandali lang nga po, kukunin ko. Pumasok si Lola Mayang sa silid nito at may kinuha. At paglabas niya ay may dala na itong maliit na
lagayang kahoy. Ito nga po. Sa luluambo mo ito. Iniwan niya sa akin noon. Sinabing ibigay ko daw sa iyo paglaki mo. Ano po ba yan, Lola? Buksan mo po. Binuksan nga ni Mona ang lagayan at tumambad sa kanya ang isang bilog na bagay na kulay puti at kumikinang pa. Wow, ang ganda naman ito. Perlas po ba ito, Lola? Hindi po. Isang mutsayaan. Ano po, Lola? Matcha po ito? Oo po. Mutsaya ng buhay na bato. Ano po yung buhay na ba ito, Lola? Parang mutsa din ng lupa po. Pero magkaiba lang ng kakayahan. Kunin mo. Kinuha nga ni Mona ang mutsa at nakita ni Lola Mayang na nagliwanag ito kaya napangiti ang matanda. Tama nga ang lolo mo po. Pinili ka nga ng mutsa noon pa. Ano po? Pinili po ako ng matcha, Lola? Oo po. Alam mo kasi bago mamatay ang lola mo nung maliit ka pa, kalong ka niya habang suot niya ang mutsa bilang kwintas. Nagliwanag ito. Tanda na pinipili ka din ng mutsa po. Isa yung senyales na ikaw ang magmamana nito. Kaya ayan, binibigay ko na sa'yo yan. Eh bakit po sa akin? Si Tia naman po ang albularya sa amin. Hindi po ako. Dapat? Kay Tia mo na po ito, Lola, ipinigay. Tapos ipabasa na lang sa akin kung sakali para magamit niyo po. Si Mila na ang sumagot, nakakabalik lang, dala ang inumin nila. Hindi kasi ako pinili ng mutsa, kaya hindi ko naman na yan. Ikaw kasi talaga ang napili niyan, kaya sa'yo ibinigay ni nanay. Sinubukan niya ni tatay noon na ibigay sa amin ni Minda, pero hindi naman namin magawang magamit. Tingnan mo. Ibinaba ni Mila ang dalang inumin at kinuha ang mutsa kay Mona. Pero hindi niya ito makuha dahil sa mabigat ito. Kita mo? Hindi ko makuha dahil hindi ako ang pinili niyan kundi ikaw. Oo? Eh bakit nagawa naman na makuha ni Lola? Ako kasi ang inatasan ng lola mo na magbigay sa'yo ng mutsa po. Tsaka hindi kasi napapasa ang mutsa basta-basta. Kung sakaling namatay ang lola mo at hindi ka nagawang kilalanin ng mutsa, usa ito maglalaho. Pero dahil tinanggap ka ng mutsa bilang susunod na amo nito, ay hindi ito naglaho. Ganun po ba, Lola? Eh ano naman po ang gagawin ko dito? Itago mo, wag mo nga alisin sa katawan mo. Kasi bibigyan ka niya ng proteksyon at magkakaroon ka rin ng kakayahan na hindi tablan dahil parang magiging bato ang katawan mo sa tigas kung sakaling may makakalaban ka. Ganun ba yung Tia? Oo, yun kasi ang nakita kong kakayahan ni tatay nun eh. Hindi siya tinatablan. Tama ang tiya mo po. Alam mo ba dati, na binaril pa yung lolo mo noon sa may sabungan at sabungero yon. Pero hindi bumaon sa katawan niya ang mga bala. Kaya tinaga niya ang bumaril sa kanya noon. Eh mabuti na lang, hindi niya yun pinatay. Ibig sabihin po, Lola, hindi din ako tatablan kapag hawak ko po ang matcha. Oo po. At yun ang kakayahan ng mutsa na pinamana sa'yo ng lola mo. Ayos to ah. Salamat, Lola. Oh, wag mong iwawala yan ah. Hindi po, Tia. Itatago ko po itong mabuti. Mabuti naman. At least, nasa iyo na ang mutsa ng lolo mo. Kahit pa paano, mababawasan ang pag-aalala namin sa'yo ni nanay. Marami pa namang dayo ngayon na hindi natin kilala at gapasan ngayon. Baka ang iba sa mga to, mga aswang at nagkukunwari lang nagagapas ng palay. Ganun ba, Tia? Pero andyan ka naman eh. Tsaka, nakalaban ka na ba ng mga aswang, Tia Mila? Eh syempre, ilang beses na no? Palagi kaya akong sinasama ng lolo mo noon nung kaidaran lamang kita. Ano? Sinasama ka na ni Lolo nun? Nung magkaedad tayo? Oo, kaya nakikita ko nga kung paano lumaban ng lolo mo eh. At saka magaling na albularyo yon. Kinakatakutan ng mga aswang, palibasa hindi tinatablan. At saka may buntot pagi din siyang dala. At yun ang gamit ko, bukod sa punyal ko mismo. Yun ba ang pinamana sa'yo ni Lola, Tia? Oo, ang buntot pagi sa akin. At kay Manang Minda naman, ay ang punyal, sa'yo naman ang mutya niya. May punyal pala si nanay. Hindi naman yan albularyo. Ihingin ko na lang sa kanya. At saka, turuan mo din ako, Tia. Isama mo ako kung sakaling may makalaban kang aswang. Naku, wag na. Eh baka matakot ka ba at tumakbo? Nakakatakot kaya ang mga itsura ng mga aswang. Tsaka hindi din papayag ang nanay mo, no? Oo nga po. Tsaka may klase ka pa. Siguro, sumama ka na lang sa tiya mo. Pag wala na kayong klase at bakasyon na. Sige po, Lola. Siya sige na. Kumain ka na dyan. At umuwi ka na sa inyo pagkatapos. Baka naghihintay na sa'yo ang nanay mo. Opo, Lola. Sige po.
Kaya naman matapos kumain ay nagpaalam na si Mona sa kanyang lola, pati na rin sa kanyang tiya Mila para umuwi na sa kanilang bahay. Paalam Lola, paalam po tiya. Dumiretso ng uwi baka kung saan-saan ka na naman pumunta. Apo tiya, Umuwi na nga si Mona at iniwan na mag-inang Mila at Mayang. Nay, tama ba na binigay na natin kay Mona ang mutya ni Tatay Ambo? Palagay ko, oo Mila. Napapanahon na rin naman. Tsaka mas alam natin pareho na hindi ordinaryong bata si Mona. Isa siyang silangan. Marahil ay magagawa pa nga kayong hinggitan ni Mona balang araw ng tatay mo. Oo nga huwi. Isinilang siyang bukas na ang kaisipan sa mundo ng kababalaghan. At saka ang taas ng dungan niya, Nay. Napakakulit din minsan. Nagsalita ang hindi makulit ng bata siya. Kanino ba yung magmamana kundi sa ina niya napasaway din ng kabataan. Hindi naman nakapagsalita si Mila at kamot ulo na lamang itong lumayo sa ina. Dahil nga kagaya ni Mona ay makulit din ito noon at kamuntikan pa silang mapahamak nang sundan nilang dalawa noon ni Minda ang matandang hinihinalang aswang para lamang mapatunayan na totoo ang mga sabi-sabi. At nasubukan na din ang mga natutunan ni Mila noon na hindi pa pala sapat para kumalaban ng isang mandarangkal. Kaya muntik pa silang mapahamak kung hindi dumating ang ama nilang si Lolo Ambo para iligtas sila. Kaya naman yun din ang isang rason kung bakit tumanggi si Mila na turuan si Mona dahil nga kilala niya ang kanyang pamangkin at magkaugali nga sila noong bata ito. Kaya natakot si Mila na baka pag natuto si Mona ay sumugod din ito sa bahay ng aswang. paano kaya to? Dapat, palagi ko daw dalasapin ni tiya. Kung ilalagay ko sa bulsa ko, baka makalimutan ko naman at malaban ni nanay, tapos mawala. Kaya naman pumasok sa isip ni Mona. Nalunukin na lamang ito nang sa ganoon ay nasa katawan na niya ito at hindi na niya aalalahanin kung saan niya ito inilagay. Kaya naman nilunok nga ito ni Mona at pagkalunok ni Mona ay nakaramdam ito ng init at ang sunod ay gumana ang pakiramdam nito. Ayos to ang gana pakiramdam ko. Umuwi na ito sa kanilang bahay pagkatapos nun. Nanay, andito na si Mona, ang anak niyang maganda. Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka na naman galing? Ha? Mona? Kay Lola po, di ba sabi kanina ni Lola, dumaan ako sa kanya pagkatapos ng klase ko? Oo nga pala. Oh, anong ibinigay sa'yo ng lola mo? Wala naman, nagmerienda lang ako ron. Wala siyang binigay na kung ano sa'yo? Wala naman po, Nay. Bakit po? May ibibigay po ba sa akin dapat si Lola? Wala naman. Sige na, magbihis ka na ng uniforme mo. Nagbihis na nga ng uniforme nito si Mona habang nagluluto naman ang kanyang nanay Minda. Ano kaya ang kakayahan ng mutya akong nilinok? Paano kaya hindi ko magana? Di ko nagawang matanong si Tia at Lola, pero hindi bale na, sa susunod na lang. Pumunta ito ng kusina kung saan nagluluto ang kanyang nanay Minda. Nay, wala po ba ang tatay kong lasengko? Bakit? Nakikita mo na ba siya dito? Hindi po, kaya nga ako nagtatanong eh. Di wala pa. Baka umiinom na naman siguro yung si tatay. Ano, Nay? Siguro. Alam mo namang lasenggo ngayon, hindi ba? Oo nga, baka umiinom na naman yun. Tapos may kasamang babae na sexy at maganda kasi ang pangat ng nanay ko eh. Tapos masama pa ang ugali. Kaya minsan, hindi ko din masisi ang dati kong pogi kung saan ako nagmana. Parang nainis na naman si Minda sa makulit nitong anak. Anong sabi mo, Mona? Ang alin po, napangit po kayo, Nay. Tapos hindi masarap magluto. Anong pangit at hindi masarap magluto ang pinagsasasabi mo dyan? Kung pangit ako, di pangit ka din. At mag-ina tayo. Ano ka, Nay? Maganda kaya ako. At kay Tatay Lucas kaya ako nagmana. Kaya nga siguro yun palagi ang umiinom para gumanda kayo sa paningin nun. Ganun na. Napingot na naman ito ng kanyang nanay Minda dahil nga sa kadaldalan nito. Aray naman, Nay. Nagbibiro lang naman ako. Kayo naman, namimingot agad dyan. Ano nagbibiro ka dyan? Ikaw, namumuro ka na ha? Palagi na lang panlalait ang sinasabi mo sa akin. Ay sasabi lang naman po ako ng totoo, Nanay. Masama po bang magsabi ng katotohanan? Napakuyom na lamang ang kamao dahil sa pagtitimpi ni Minda sa makulit at madaldal nitong anak. At bumalik na ito sa niluluto nito. Diyan ka na nga.
Pag ikaw ang kaharap ko, kumukulo lang palagi ang dugo ko sa iyong bata ka. Ewan, kung saan ka ba nagmana ng pagiging makulit mo? Bumalik na si Minda sa pagluluto habang himas naman ni Mona ang namumula niyang tenga dahil sa pingot sa kanya ng kanyang nanay Minda. Ang sakit naman talagang mamingot ng nanay kong masama ugali. Pero teka, nasaktan ako. Ang sabi ni Tia, hindi raw ako basta-basta nasasaktan. Mukhang peki ata yung matchat. Niloloko lang ako ni Lola at ng Tia Mila ko. Wika nito na nagtataka kung bakit siya nagawang tabla ng pingot ng kanyang ina. Lumipas sa mga oras, sumapit na ang gabi pero wala pa din si Lucas. Wala pa rin ang magaling mong ama. Mabuti pa mauna na tayong kumain. Sige po, Nay. Kumain na nga ang mag-ina at nang matapos na ay iniligpat na ni Mona ang kanilang pinagkainan at hinugasan. Wala pa rin talaga ang tatay mo. Hanggang ngayon, nakakainis. Samahan mo nga ako, Mona. Sunduin natin. Ikaw na lang, Nay. Natatamad na akong lumabas. Anong ako na lang? Samahan mo ako para may kasama ako. Sige na nga. Pero dapat, dagdagan niyo po ang baon ko bukas na, ha? O siya, sige na. Madugas ka talaga. Sinundo nga na mag-ina si Lucas sa pinag-iinuman nitong tubaan. Pero bago umalis, ay dinala ni Minda ang tansong punyal na bigay sa kanya ng kanyang tatay Ambo bilang pamana. Bakit kayo may dalang punyal, Nay? Yan ba ang punyal na binigay ni Lola Ambo sa inyo? Oo, eto nga. Paano mo naman nalaman yun? Sabi sa akin ni Lola at Tia, bundot pagi ang kay Tia Mila at punyal naman daw po sa inyo. Bakit niyo po ba dadalhin yan, Nay? Itatara ko to sa ama mo kapag nalaman kong may babae siya. Di makukulong po kayo kapag ganun. Dapat, ipamana niyo po muna sa akin ni Tatay Lucas ang mga ari-arian niyo kasi magiging ulila na po ako pag napatay niya si Tatay at kapag nakulong po kayo, Nay. Ano ipamana sa'yo? Ikaw ha? Gusto mo pa talaga akong makulong at makuha ang mamanahin mo? May masama po pala kayong bala kay Tatay Nanay. Syempre biro ko lang yon. Kaya ako dala ang punyal na to para may magamit tayo. Baka bagatin tayo. Mas maigi nang may dalang pangdepensa. Huwag ka na nga masyadong maraming tanong. Tara na. Lumakad na nga ang mag-ina para sunduin si Lucas. Pagdating nila ng tubaan, wala ito doon at kukonti lang ang umiinom. Kaya tinanong ni Minda ang mga nandoon kung nakita ba umano nila ang asawa niyang si Lucas. Nagwika naman ang isang umiinom na sumama umano ito sa kumpare niyang si Natoy at doon daw sila iinom sa bahay nito, doon sa may gitna ng palayan, sa may dulo ng baryo. Kita mo na, Mona, hindi mo lang nagpaalam ang tatay mo, malalagot talaga sa akin yun mamaya. Tara na, puntahan natin doon. Ang layo ni Nay, ikaw na lang po. Samahan mo ako, bibigyan kita ng 100 na baon mo bukas. Talaga, Nay? Sige, tara. Ikaw talaga, lumalabas ang pagkamukha mong perang bata ka. Lumakad na nga ang mag-ina patungo sa bahay ng kumpare ni Lucas na si Natoy na nakatira sa may gitna ng palayan. Pero bago makarating doon ay dadaan ka muna sa mga kawayanan at malalaking puno ng mga balete sa lugar. Nakakatakot naman daanan ng lugar na to. Ang dilim pa. Mona, huwag kang lalay sa akin ha. Sandali, Nay. Naiihi po ako. Ano? Pigilan mo muna. Doon ka na lang mamaya umihi sa may palayan. Huwag dito. Napakadilim. At saka puro pakawayan ano? Hindi ko na po mapigilan, Nay. Iihi muna ako. Tumakbo na nga si Mona sa gilid sa may kawayanan banda para umihi. Huwag mo akong iiwan, Nay. Siya, sige na. Bilisan mo ha. Pambihirang bata ka talaga. Dito ka pa talaga umihi sa nakakatakot na lugar na to. Naiihi na nga si Mona at inaintay naman ito ng kanyang ina pero makalipas ang ilang sandali. Mona, hindi ka pa ba tapos dyan? Mona, bakit hindi ka nagsasalita? Mona? Inilawan ni Minda kung saan umiihi si Mona pero wala ito ron. Mona, nasan ka? Anak? Bigla naman itong nagulat nang bigla sa gilid niya ay nagsalita si Mona. Nandito po ako, Nay. Diyos ko naman bata ka. Bakit ka ba nagugulat? Bakit hindi ka sumasagot sa pagtawag ko sa'yo? Sinadya ko po yun, Nay. Matatakotin pala kayo eh. Parang hindi kayo anak ng albularyo. Sinadya mo pala yun? Natural. Matatakotin ako. Hindi nga ako ang sumalo sa pagiging albularyo ng lolo mo.
At hindi ako kasing tapang ng tiya Mila mo. Tara na nga. Lumakad na muli ang mag-ina nang biglang hinawakan ni Mona ang kanyang nanay Minda sa kamay. Kaya ito napahinto dahil sa unahan ay may nakatayong tao. Oh, bakit? Ano na naman? Tigil po, Nay. Sa unahan natin, may tao. Anong tao? Wala naman na. Ayun po, oh. Gumagapang. Itinuon ni Minda ang dalang flashlight sa lupa sa unahan nila at dito nga nila nakita ang isang tao na gumagapang. Makaliskis ang balat at parang saas ang mga mata na nagiilaw ng masinagan. Hindi, isang abwak. Mona, dyan ka lang sa likod ko. Mabilis na hinugot ni Minda ang tansong punyal at itinutok ito sa nilalang. Dyan ka lang, huwag kang lalapit. Itatara ko sa'yo to. Nanay, ano po ba yung bawak? Anong bawak? Abwak. Isang uri ng aswang na kagaya ng sa mga bayawak. Kaya dyan ka lang sa likod ko ha. Umatras sila ng dahan-dahan habang gumagapang naman papalapit ang abwak sa kanila. Pwisa talaga yung tatay mo. Binaga tuloy tayo ng aswang. Kayo naman kasi na may gusto na sundayin si tatay. Kaya ayun tuloy, nabaga tayo. Huwag mo na nga akong sisihin. Nasa panganib na nga tayo, sinisiksi mo pa ako. Habang papalapit naman ang abwak sa kanila, nakita ni Mona na may isa pa sa itaas ng puno ng balete. Kaya naman agad itong humanap ng bato. Habang nakatuon naman ang atensyon ni Minda sa aswang na nasa lupa. Kaya naman hindi nito napansin ang nasa itaas. Bigla itong tumalon sa puno at ibinuka ang pakpak nito na akmang dadagitin si Minda. Kaya naman binato ito ni Mona ng hawak na bato at tinamaan yon. Kaya hindi ito nakaabot sa kanila. Ayun, isa palang pangit. Ay di bukol ka ngayon. May isa pa pala, dalawa pala ang aswang. Dahil sa nangyari, nawala ang atensyon ni Minda sa nilalang. Kaya naman sinugod siya nito at sinunggaban. At dahil hindi ito nakahanda, ay nagawa siyang madaganan ng nilalang. Kaya natumba sila at nabitiwan nito ang tansong punyal. Hindi, nabitiwan ko ang punyal. Mabilis namang dinakma ni Minda ang mga kamay ng aswang na abwak para hindi siya magawang makalmot nito. Katapusan ko na yata. Mona, dali, tumakbo ka na anak. Pero imbes na tumakbo, ay mabilis na kinuha ni Mona ang punyal ng kanyang ina na nahulog at sinugod ang aswang na nakadagan sa kanyang ina. Lumayo ko sa nanay kang pangit ka. Pero bago pa masaksak ni Mona ang abwak, ay siya naman ang sinunggaban nito kaya nagawa siyang makagat nito sa balikat. Kaya napahayaw naman si Minda nang makita na nagawang makagat ng abwak ang kanyang anak. Hindi! Mona! Mabilis itong bumangon kahit na masakit ang katawan nito para sana tulungan ang anak. Pero nakita niya na biglang napaatras ang abwak at sapo ang tagiliran nito na may sugat. Ano nga ngayon? E di may gripo ka sa tagiliran. Anak, ayos ka lang ba? Apo, Nay, ayos lang po ako. Bigla namang tumayo ang isang abwak na ibon na binato kanina ni Mona ng bato at sapo din ito ang ulo niyang dumudugo. Laban pa kayo mga pangit? Akala nyo, natatakot si Manang Albularia sa inyo ha? Anong Monang Albularia? Opo kayo maingay, Nay. Pinakot ko lang sa kanila yung na Albularia o kunwari. Pero hindi naman natinag ang dalawang aswang kay Mona. Ayun tuloy, narinig na tayo. Ang ingay niya po kasi, Nay. Ay akala ko tinuturuan ka ng tiya mo na maging albularia nang hindi ko nalalaman. Sabay na sinugod ng abwak na bayawak at ibon si Mona at si Minda. Pero imbes na matakot, ay hinarap sila ni Mona dahil nakahanda na itong lumaban sa kanila. Nang biglang dumating si Mila at mabilis na pinaghampas ng buntot pagi ang mga aswang. Mga salot kayo! Ang kapatid at pamangkin ko pambalak niyong biktimahin ha! Napahiyo naman ang mga aswang sa paghampas ni Mila ng buntot ng pagi. Sabay saboy nito ng likidong pangontras sa mga ito na may asin at iba pa. Kaya nang tamaan ay nagkikikisay ang mga ito na umuusok pa ang mga katawan. Mabilis na hinugot ni Mila ang punyal nito at pinagsasaksak ang mga ito sa puso dahilan para mapatay niya ang mga ito. Mila, mabuti naman dumating ka. Manang, ayos lang ba kayo ni Mona? Ako? Ayos lang, tiya. Yung nanay ko? Hindi, naiiya yata sa takot. Anong naiihi sa takot? Natakot ako nung makita kong kinagat ka ng aswang na yon. Teka,
Wala ka bang sugat anak? Agad na nilapitan ni Minda si Mona para tingnan ang balikat nito na nakagat ng aswang. Pero damit lang nito ang nasira at wala ito na anumang sugat. Paano hindi ka nagawang masugatan ng aswang? Eh nakita ko, kinagat ka. Hindi naman tumalab yung ngipin niya sa akin, Nay. Kaya nga nagawa ko siyang masaksak ng punyal niyo po. Pero, paano nga na hindi ka tinablan? Hindi kaya? Tama ang hinala mo, Manang. Nakay mo na ng mutya ni Tatay Ambo. Ano? Nakay mo na na? Kailan pa? Kanina lang binigay ni Nanay. Nag-aalala kasi ito at dumarami na naman ang mga dayo. Baka raw may mga dayong aswang at may makakaharap itong si Mona. Kaya maigi na daw na ibigay na dito ang mutya tsaka sa kanya naman talaga yon. Ang sabi mo kanina, wala naman binigay sa yung lola mo. Wala na kasi, Nanay. Kaya wala naman akong ipapakita sa'yo. Anong wala? Kakasabi lang ng tiya mo na ibinigay nga sa'yo ang mutya. Opo, pero wala na po yun, Nay. Kasi hindi nyo na yun makakita. Anong hindi na namin makikita, Mona? Linawin mo nga. Nasaan na ang mutya? Nasa akin, tiya. Pero nilunok ko na eh. Kaya hindi nyo na yun makakita. Sabay naman na nagulat ang magkapatid na Minda at Mila sa kanilang narinig. Ano? Nilulok mo ang mutya? Apo, tiya. Para hindi ko mawala. Kaya din siguro hindi ako tinablan ng kagat ng aswang dahil sa mutya ko. Pambihira ka. Bakit mo nilunok? Di magiging kaisa na yun ang katawan mo. Kung sa bagay, mas malakas nga ang mutya pag nasa katawan mo na. Pero yun nga lang, hindi mo na yun mapapasa. Kasama na yun sa sistema mo. Ganun po ba, tiya? Ibig sabihin, hindi na ako tatablan ng kahit ano? Pero teka, bakit nagagawa pa rin ako masakto ng pingot ni Nanay kung hindi na ako tinatablan? Mga atake lang kasi ng mga kampo ng dilim at may mga masasamang balak sa'yo ang hindi ka tatablan. Yun lang kasi ang pinipigilan ng mutya. Ibig sabihin, tiya, hindi kampo ng dilim ang nanay ko? Anong hindi kampo ng dilim ka dyan? Ano bang pinagsasasabi mo, Mona? Pero lang po, Nay. Kayo naman, nagagalit agad. Pero tiya, bakit po kayo nandito? Yun nga, nagroronda ako. Bilog kasi ngayon ang buwan. Kaya baka may lumabas na kampo ng dilim. Hindi nga ako nagkamali. Nakita ko kayo na sinugod na mga abwak. Bakit ba kasi kayo narito, Manang? Susunduin kasi namin ang Kuya Lucas mo. Hindi pa umuuwi. Pero ayan, binagat na kami. Malalago talaga sa akin yan pag uwi niya. Ganun ho ba? Mabuti pa samahan ko na lang kayo. Lumakad naman sila sa bahay ng kumpare ni Lucas para sunduin ito doon. Pero ang nanay ng kumpare nito ang nagbukas ng pinto. Magandang gabi ho, Aling Guada. Nandito ho ba si Lucas? Ang sabi kasi sa tubaan, magkasama daw sila ni Natoy. Hindi ba kasi siya umuuwi, kaya sinusundo namin. Magandang gabi naman sa inyo. Pasensya na kung hindi pa nakakauwi si Lucas sa inyo. Sinamahan niya kasi si Natoy. Dinala ang asawa nito sa ospital. Manganganak na kaya siguro hindi pa ito nakakauwi. Biglang nawala ang galit ni Minda sa kanyang asawa. Ayun naman pala, Manang eh. Sumama pala sa ospital. Ganun ho ba? Maraming salamat ho. Mauna na ho kami. Pasensya na ho sa istorbo. Umuwi na nga ang tatlo dahil nga wala naman doon si Lucas at sumama pala ito kay Natoy. Ano ka ngayon, Nay? Paya ka ano? Ayan kasi, panay ka tuta. Anong panay ako, Duda? Sino ba sa atin ang panay sabi na may babae ang tatay mo? Ha? Biro ko lang naman yun, Nay. Sineryoso man naman agad. Ay naku, umuwi na nga lang tayo, Manang. Doon na kayo sa bahay niyo magbangay ng makulit mong anak. Kaya naman umuwi na nga ang tatlo. Samantala kay Bebang naman ay nasa gubat ito at nasa anyong aswang na at nakahuli ito ng malaking baboy ramo. Ayos? Ang laki nito. Tsaka matutuwa nito si Nanay. Kaya naman dinala niya ang nahuling baboy ramo sa kanilang bahay. Nay, nakauwi na po ako. Tinan niyo po, nakahuli ako ng malaking baboy ramo. Anak, di ba sinabi ko na naman sa'yo na huwag ka nang lumabas? Baka may makakita pa sa'yo. Wala naman po nakakita sa akin, Nay. Tsaka nag-iingat naman po ako. Pero bilog ang buwan. Maliwanag ang paligid, anak. Patawad po, Nay. Gusto ko lang kasing makahuli ng baboy para po pagpunta dito ni Mona. May handa po tayo. Kasi po, ang bait po sa akin ni Mona, Nay. Unang kita niya pa lang sa akin, tinuro na niya agad akong kaibigan. Sana nga lang, huwag siyang matakot kapag nalaman niya na aswang ako.
Palagay ko, hindi matatakot ang kaibigan mo anak kasi mabait ka namang aswang eh at nakokontrol mo ang pagiging aswang mo. Sabay punas ni Belinda ng basang tela sa bibig ni Bebang para matanggal ang dugo. Ang iniiwasan ko kasi anak na baka may makakita sa'yo na kauri ng tatay mo. Lalo na yung tiya mo. Alam mo naman na gusto ko niyang kunin sa akin, hindi ba? Hindi ako sasama sa kanya, Nay. Kung pipilitin niya ako, lalabanan ko siya. Hindi mo pa siya kaya anak. Supremo ng mga bangkilan ng tiya Drana mo. Malakas siya at isa pa, may alagad siya. Kaya hindi mo siya kakayanin. Patawad po, Nay. Hindi na po mauulit. Nakalimutan ko, malalagay ka pala sa panganib kapag natagpuan tayo ni Tia Drana at gusto ko niyang patayin. Hindi ako natatakot sa kanya anak. Mas natatakot ako na makuha kanya sa akin at gawing masama kagaya niya. Yun ang kinakatakutan ko. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Hindi po ako sasama sa kanya. Kahit anong gawin niya po, Nay. Kaya nga mas mabuting iwasan natin siya para maging payapa ang buhay natin anak. Apo, sige po, Nay. Hindi na po ako magbabagong anyo bilang aswang kung hindi kinakailangan. Niyakap naman ni Belinda ang anak na si Bebang at kinatay na nila ang huli nitong baboy ramo. Samantala sa tiya nga ni Bebang na supremo ng mga bangkilan na si Drana. Ano, hindi niyo pa rin ba nakikita ang bayaw ko at ang pamangkin ko? Wika nito sa mga alagad niya. Umiling naman ang mga ito at wala pa silang ideya kung nasaan na si Belinda at si Bebang. Mga wala talaga kayong kwenta. Hanapin nyo at huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahahanap ang pamangkin ko. Hindi pwede ang babaeng taong yun na magpalaki sa kanya dahil malakas na aswang ang pamangkin ko. Kaya dapat ako ang magpalaki doon. Kaya kahit saan mo man siya itago, Belinda, matatagpuan ko pa rin siya. Tandaan mo yan. Wika nito, sabay pakalat na ng mga alagad nito. Samantala, kinabukasan, papasok na naman ang paaralan si Mona at kagaya ng dati ay ginising na naman ito ng kanyang nanay Minda. Mona, gising na. Tanghali na. May pasok ka pa. Absent mo na ako, Nay. Inaantok pa ako. Ano nga absent ka dyan? Hala, dali, pumasok ka. Maligo ka para mawala na yung antok mo. Hinila na ni Minda ang anak dahil ayaw pa nitong bumangon. Kaya wala na ding nagawa si Mona kundi ang bumangon na. Naligo na ito at pagkatapos ay nagbihis at tinimpla na ito ng kape ni Minda. Habang nag-aalmusal sila ay dumating naman si Lucas. Minda, pasensya na. Inumaga ako sa pag-uwi. Kasi sinamahan ko pa si paring Natoy. Nanganak kasi yung misis niya. Oo, alam ko. Sige na, umupo ka na dyan at mag-agahan. Sandali, ipagtitimpla kita ng kape. Teka, hindi ka galit? Eh bakit? Gusto mo akong magalit? Hindi. Sige, upo na ako. Umupo na nga si Lucas at nagtimpla na ng kape nito si Minda. Baan ko po, Tay? Eto anak ko. 20? Dagdagan niyo po. Wala ka nang mabibili nito eh. Sige kayo. Gagalitin ko si Nanay Minda. Salamat, Tay. Agad na itinago ni Mona ang bigay ng kanyang tatay Lucas bago bumalik ang nanay Minda niya. Oh, eto ng kape mo. Salamat, Minda. Nanay, baan ko po. Asa na? Aalis na po ko. Hindi mo pa nga ubos yung agahan mo eh. Wala pa akong gana, Nay. Mamaya na lang ako kakain ng marami sa tanghalian. O siya, eto 100. Salamat po, Nay. Aalis na po ako. Humalik pa si Mona sa nanay at tatay nito bago umalis. Kaya naiwan na mag-asawa. Hindi na sinabi ni Minda ang nangyari sa kanila kagabi na muntik na silang mapahamak ni Mona dahil may kasalanan din naman ito. Sa halip ay inasikaso na lamang ang asawa. Samantala, balik naman kay Mona. Ayos, malaki na naman ang baon ko. Ayos talaga pag may kasalanan ng tatay kasi nanay ko. Nakakahingi ako ng malaking baon. Pumasok na si Mona sa kanilang paaralan at nakita ang kanilang principal at guro na bumabati sa mga estudyanteng papasok. Magandang umaga sa guro naming maganda at sa principal naming Impacta. Anong impacta ka dyan, ha? Moana? Sabi ko po, maganda Ma'am Olga. Bing na po yata kayo eh. Opo, maganda ho ang sabi ni Mona. Ganun ba yun? Akala ko impacta eh. Pasensya ka na Mona. Sige na,
pumasok ka na. Ngumisi naman si Mona habang papasok ng kanilang silid-aralan. Ang sarap talagang biruin ng principal namin. Wika nito, sabay upo sa kanyang upuan. Maya-maya ay dumating na si Bebang, kaya naupo na din ito sa tabi ni Mona. O Bebang, magandang umaga. Nahuli ka yata ah. Magandang umaga Mona. Tinanghali ako ng gising kasi nangaso pa ako kagabi. Nangaso? Oo, nakahuli nga ako ng baboy Ramoy. Malaki pa. Marunong kang mga subebang. Parang hindi ka panipaniwala. Oo Mona, marunong akong mga Kaya nga iimbitahan sana kita bukas sa amin. Doon kami ng halian. Tapos maliko tayo sa ilog. Kasi wala naman pasok bukas eh. Sige, pupunta ako sa inyo bukas. Sige, aasahan kita muna ha. Alam mo naman siguro ang papunta sa lugar namin, hindi pa? Nasa dulo ang bahay namin. Ipagtanong mo na lang. Sige, Bebang. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang pumasok na ang kanilang guro para mag-umpisa na ang kanilang klase. Oh, mga bata, maupo na ng maayos. Magsisimula na tayo ng klase natin. Umupo na nga ang mga ito kaya nagsimula na silang magklase. Naging maayos naman ang umagang klase nila at kagaya ng dati ay sabay na namang kumain ng dalawa. At doon pa rin sila sa may ilalim ng malaking puno ng mangga. Bumili muli ng mainom si Mona dahil nga marami naman itong pera at bumalik kaagad ito kung nasaan si Bebang. At dito ay binuksan na nila ang kanilang mga baon at nagulat si Mona nang makita na inihaw na baboy ang ulam ni Bebang. Mona tikman mo to. Tsaka ako magugustuhan mo. Sige, pahingi ako. Tapos itong hatog at itlog Bebang Tag-isa tayo. Ito lang ang ulam ko. Tamad yung nanay kong ipagluto ang anak ng cute. Nagpalitan nga sila ng ulam at nang matikman nga ni Mona ang inihaw na baboy ay nasarapan nga ito. Wow, ang sarap naman ito Bebang. Sabi sa'yo eh. Ako ang humuli niyan. Ano? Ikaw ang humuli sa baboy? Ang galing mo naman Bebang. Oo, kaya nga punta ka sa amin bukas eh. At marami pa ron. Bibigyan kita ng pinausukan na karne. Tapos dalhin niyo sa inyo. Pinausukan na karne? Oo Mona. Pinausukan kasi ni nanay para hindi masira. Mukhang naglalaway na ako Pupunta talaga ako bukas sa inyo, Bebang. Oo, Mona. Tsaka may sasabihin kasi ako sa iyo bukas eh. Sana wag kang magbabago pag nalaman mo ang totoo sa akin, Mona. Na ano, Bebang? Naaswang ka? Nagulat naman si Bebang sa narinig na winika ni Mona. Alam mo naaswang ako? Oo, nung una pa lang, Bebang. Pamilya kaya kami ng mga albularya. Kaya alam ko na kaagad nakakaiba kang bata. Kung ganun, hindi ka ba natatakot sa akin, Mona? Bakit naman ako matatakot sa'yo, Bebang? Magkaibigan tayo at saka mabait ka naman. Kahit na, iba kasi pag nalaman nilang aswang ako, lumalayo sila sa akin at natatakot. Sila yun, iba naman ako eh. Tsaka may sasabihin din nga ako sa'yo, Mona. Alam mo ba na may nakalaban kami kagabi ng nanay at ng tiya ko ng mga aswang? Ang sabi ni nanay, mga abwak daw yun. Nasaksa ko pa nga isa sa kanila eh. Tapos ang tiya ko ng albularya ang tumapos sa kanila. Talaga Mona? Pinakalaban ko yung mga abwak. Hindi ka ba natakot? Hindi. Ang nanay ko lang yung natakot. Tsaka kinagat nga ako ng isa sa balikat. Ang kaso, hindi umubra at may mutya ako. Ano? Talagang may mutya ka Mona? Bebang. Pamana sa akin ng lola ang buko na isang albularyo. Hindi ko lang mapapakita sa'yo. Kasi nalun ako na yun eh. Kaya hindi ako tinabla ng kagit ng pangit na abwak na yun. Ganun ba? Ang galing mo naman pala Mona. Ibig sabihin, albularya ka din? Hindi ako albularya, Bebang. Bata pa kasi ako eh. Hindi ko pa yun iniisip. Pero siguro pag malaki na ako. Tapos Bebang, tulungan mo ako Kapag may kalaban na akong aswang, pagtulungan natin. Ba Mona? Malakas kaya akong aswang? Bangkilan ng lahi ko eh. Ngayon ko lang narinig yung bangkilan. Marami pala ang lahi ng mga aswang, no? Mona, may kabunon, may wakwak, may bawa, abwak, mandurigo at iba pa. Pero Mona, pwede bang huwag mong sabihin sa ibang nalalaman mo? Nagtatago kasi kami ni nanay sa tiya ko na gusto akong kunin. Ano? Nagtatago kayo sa tiya mo? Mona,
Siya ang supremo ng mga bangkilan, kaya malakas siya. Nagtatago kami ni nanay sa kanya dahil gusto niya akong kunin, pero ayoko sa kanya kasi masama siya. Ganun ba? Tama yun? Huwag kang sumama sa kanya, Bebang, kasi mabait ka naman eh. Kapag may problema kayo, sabihan mo ako o kaya sabihin natin sa tiya kong Laon na Albularia para matulungan niya kayo. Talaga Mona? Tutulungan niyo kami? Syempre. Mabait ka, Bebang, at saka kung tutulong ang tiya Mila ko sa inyo. Kaya pwede bang isama ko siya bukas sa inyo? Sige Mona. Kaya naman natuwa si Bebang dahil may tutulong na sa kanila sa problema nila sa tiyahin nito. Kaya naman kumain na ang dalawa. Habang kumakain, bigla namang nakaramdam ang dalawa ng mga mata na nakamasid sa kanila. Kaya bigla silang napatingala. At dito ay nakita nila ang witawit na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Pero imbes na matakot ang dalawa, ay tumayo pa sila at nilapitan ito. Mona, tinan mo ang witawit. Oo nga, siya siguro ang nararamdaman ko nung nakaraan, Bebang. Di lang natin nakita. Oo nga eh. Hello, kaibigan. Istorbo ka ba namin? Pasensya na ha. Kung dito kami kumakain sa ilalim ng puno mo. Pumasok sa isip nila Bebang at Mona ang gustong sabihin sa kanila ng witawit. At dito ay nagwika ito na natutuwa o mano ito sa kanila at nais niya sana na makipagkaibigan. Bumapasok sa isip ko ang gusto mong sabihin, kaibigan. Sige, gusto din namin makapagkaibigan sa'yo. Ako nga pala si Mona. Ako naman si Bebang. Ayan, nagpakilala na kami sa'yo, kaibigan. Nagwika ang witawit. Nakilala na niya o mano ang mga ito dahil nga teritoryo niya ang buong paaralan. Natutuwa ito dahil 3 na ang kanyang kaibigan. 3? Ay 2 lang naman kami ni Bebang dito na kaibigan mo ah. Nang biglang nagsalita ang kanilang prinsipal. Ako yung isa. Ay nako, sinabi ko nang huwag kang magpapakita sa mga estudyante dito. Nagpakita ka pa rin? Pasaway ka talagang witawit ka. Sumagot naman ang witawit sa isip ng 3 na kahit umano hindi siya magpakita sa dalawa, ay makikita pa rin siya ng mga ito dahil kakaibang mga bata umano ang dalawa. Nakikita niyo din po ba ang witawit, Ma'am Olka? Ibig bang sabihin, may kakayahan po kayo? Siguro, mangkukulam kayo? O kaya ay mambabarang po kayo, no? Hindi mo na, baka mo impacta yung si Ma'am Olka. Ay, oo nga, Bebang, no? Anong impacta? Ano mang kukulam kayo dyan? Hindi mo pwede may kakayahan lang? Baka lang naman yun, Ma'am Olka. Kasi ang pangit niyo po, kaya hindi niyo kami masisisi kung mapagkakamala namin kayo. Pambihirang mga bata kayo. Ang daming pwedeng ikumpara sa impacto at mangkukulam pa. At ikaw, ano tinatawa-tawa mo dyan? Sita ng prinsipal sa witawit na bagamat hindi nakakapagsalita pero ngumingisi. Ma'am Olka, paano po kayo naging magkaibigan ng witawit po? Mahabang kwento pero nagpakita yan sa akin nung bago pa lang ako dito. Nais ko na noon na putulin ng mga puno para makapagtayo ng mga bagong silid-aralan. Pero pinigilan ko yon. Kaya nagpakita yan sa akin. Nagpasalamat. Natakot siguro yung witawit nang makita kayo, Ma'am Olka? Anong natakot sa akin? Ako kamo ang natakot sa kanya. Pero tama na nga muna ang kwentuhan. Kayong dalawa, huwag niyong ipagsasabi sa iba na may namamahay na witawit sa paaralan natin ha. Apo, huwag po kayo mag-alala, Ma'am. Hindi po namin ipagsasabi. Hindi po kami mga tsismosa. Mabuti naman. Sige na, bumalik na kayo sa silid-aralan nyo. Tara na muna. Sige, Bebang. Paano kaibigang witawit? Kayo na munang mag-usap ng principal naming pangit ha. Aalis na mga cute na bata. Lumakad na nga sina Bebang at Mona, kaya napapailing na lamang ang kanilang principal sa kakulitan ni Moana. Pero napapangiti din ito sa dalawa dahil bukod sa kanya ay may bagong kaibigan na rin, ang kanyang kaibigan na witawit. Pumasok na ang dalawa sa kanilang silid-aralan at maya-maya ay nag-umpisa na ang kanilang panghapong klase. Naging maayos naman ito hanggang sa oras na ng kanilang uwian. Paano, Bebang? Kita na lang tayo bukas sa inyo. Sige muna. Kaya naman naghiwalay na ang dalawa para umuwi. Bago umuwi ay pumunta muna si Mona sa bahay ng kanyang tiya at ng kanyang lola. Lola? Tia Mila? Andito na po si Moanang maganda. O apo, mabuti naman andito ka. Sinabi sa akin ng tiya mo ang nangyari kagabi.
Mabuti na lang. Nakita niya kayo ng nanay mo. Apo Lola, ang galing ko nga po eh. Nilabanan ko yung aswang at hindi po ako natakot. Kasi nasa panganib po si nanay. Talaga po. Ang tapang mo talaga. Mana ka talaga sa akin. Ano sa inyo, Nay? Matatakotin din kayo eh. Kay tatay ang nagmana. Pati mo siya, minana niya rin. Nilunok pa nga niyan eh. Ano ka tiya? Kay Lola ako nagmana. Kasi maganda ako at maganda rin si Lola. Tama ka nga po. Sa akin ka nga talaga nagmana. Lola, wala po ba kayong merienda dyan? Kasi nagugutom na po ako. Ganun ba po? Mila, kumuha ka nga dun kay Maring Norma ng 1 litrong soft drinks. Pati na rin 5 perasong biskwit. Nagugutom na itong apo ko. Yung apo nyo na lang po ang pakunin nyo dun. May ginagawa pa ho ako dito. Sige po, ako na lang po ang kukuha ng merienda kay Aling Norma Lola. Kasi may ginagawa si Tia. Ako na lang po kahit pagod po ako galing paaralan. Hindi po. Magpahinga ka dyan. Mila, ano ba? Ikaw yung inuutusan ko. Kita mo naman pagod itong pamangkin mo. Iwan mo na muna yung ginagawa mo. Oo, sige Nay. Ang galing talaga magdrama ng monang to. Ang galing magpaawa sa lola niya. May araw ka din sa akin. Wala na nga nagawa si Mila, kundi ang lumakad para kumuha ng merienda sa tindahan. Kamusta ang pag-aaral mo, Apo? Ayos lang po Lola. Masaya po, may bago nga po akong kaibigan. Bebang po ang pangalan niya at bagong lipat lang po sila ng nanay niya. Ganun ba, Apo? Mabuti naman. At may bago ka na namang kaibigan. Hinaplos ni Lola Mayang ang buhok ng apong si Mona dahil natutuwa ito. Samantala, kay Mila naman sa tindahan ni Aling Rona. Aling Norma. Aling Norma, magandang hapon ho. Pautang nga ho muna ako ng 1 litrong soft drinks. Pati na rin ho 5 biskwit. Bakit Mila? May bisita ba kayo ng nanay mo? Wala ho, pero andun ho yung apo niyang makulit at madugas. Kaya napag-utusan ho ako. Alam niyo naman ho, mahal na mahal yung apo niya. Kaya sunod sa layaw. Nako, andun pala sa inyo ngayon si Mona. Oho, andun nga ho ngayon. O ito na Mila, ito nang hinihingi mo. Maraming salamat ho. Mamaya na lang ho ang bayad nito ha. Si nanay na lang ho magbabayad. Sige na. Pero Mila, nabalitaan mo na bang natagpo ang bangkay ng 2 aswang kagabi sa may kawayanaan? Malapit ka na nato ay. Oo, Aling Norma, ako nga ho ang pumatay sa mga yon. Ganon ba? Ang galing mo talaga. Ligtas talagang baryo natin dahil nandito ka. Mabuti na lang at ikaw ang sumulo ng pagiging albularyo ng tatay Ambu mo. Mga dayo ho kasi ang mga yon. Pero wag nyo na lang hong ipagsabi sa iba Aling Norma ha. Mahirap na ho kasi kapag marami ang nakakaalam. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong pagsasabihang iba. Siya nga pala. Libre na lang yung soft drinks at biskwit. Huwag mo nang bayaran. Talaga ho, Aling Norma? Pasasalamat ko na lang yan sa'yo. Maliit na bagay lang yan sa ginagawa mo na pagsugpo ng mga kampo ng dilim. Naku, maraming salamat ho, Aling Norma. Walang anuman, Mila. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa'yo. Siya, sige na. Dalhin mo na yan. Baka nag-iintay na yung pamangkin mong makulit. Sige ho, maraming salamat hong muli. Lumakad na nga si Mila pa uwi sa kanila. Dala ang bigay ni merienda ni Aling Norma sa kanya. Oh, pangit. Ito ng merienda mo. Sinong pangit po Tia? Sino pa ba? Di ikaw. Kung pangit ako, di pangit din si Lola. Kasi magkamukha kami. Ay naku, nagpapakampi ka na naman sa lola mo. Madugas ka talaga. Magmerienda ka na nga dyan. Sige na po, kumain ka na. Nay, wag nyo na lang daw hong bayaran ang kinuha ko. Ang sabi ho ni Aling Norma. Libre na lang daw ho yan. Bakit naman daw anak? Pasasalamat na daw ho at napatay ko yung 2 aswang kagabi. Sinabi ko ho kasi sa kanya na ako ang pumatay doon. Kaya libre na lang daw ho. Madali mo lang napatay yung mga aswang Tia. Dahil nasaksa ko na yung isa. Tapos yung isa, tinamaan ko na ng bato sa ulo. Kaya sugatan na sila bago ka pa dumating. Ano naman ang ibig mong sabihin ngayon? Di magpasalamat ka sa akin. Ano magpasalamat sa'yo? Ako na nga ang nagligtas sa inyo ng nanay mo tapos ako pang magpapasalamat? Mila, ayos lang ba? Na sinabi mo kay Maring Norma.
na ikaw ang nakapatay sa mga aswang. Baka pag nalaman ng mga kamag-anak ng mga napatay mo, balikan ka nila. Di naman ho ipagsasabi ni Aling Norma yun sa iba, Nay. May tiwala naman ho ako kay Aling Norma. Matagal na natin siyang kakilala. Simula pa nung nabubuhay pa si tatay. Kung sa bagay, mapagkakatiwalaan naman talaga si Maring Norma. Pero teka po, wala kang pasok bukas, di ba? May gagawin ka ba? Opo, Lola. Pupunta po ako sa bari ng kaklase kong si Bebang. Iniimbitahan na kasi ako na doon mananghalian sa kanila. Sino naman ang kasama mo? Wala nga po, tiya. Kaya samahan mo ko, ah. Anong samahan ka dyan? May gagawin ako Diyan ka sa lolo mo magpasama. Nako, hindi ako pwede May lakad ako bukas. Kakausapin ko pa ang mga taong gagapas ng palay natin sa kabilang ektarya. Kaya ikaw nang sumama sa pamangkin mo, Mila. Ayoko nga ho, Nay. Ang kulit-kulit nitong bantayan Si Manang na lang at anak niya naman ito. Kung ayaw mo akong samahan, tiya, ako na lang. Ipapakilala pa sana kita kay Bebang. Siya yung bago kong kaibigan at isa siyang bangkilan. Napaubo naman si Mila sa iniinom niyang soft drinks nang marinig ang sinabi ni Mona sa kanya at maging si Lola Mayang ay ganoon din. Anong sabi mo? Bangkilan ng kaibigan mo? Apo, bangkilang aswang po si Bebang. Pero mabait siya, tiya. At gusto nga sana nilang makausap ka. Ihingi sila ng tulong sa'yo. Pero abala ko naman Kaya ako na lang. Ano namang tulong ang hihingi nila sa akin? Sabi kasi ni Bebang, inahanap sila ng tiyan ng supremo ng mga bangkilang aswang at gusto siyang kunin. Masama daw yan Kaya ayaw niyang sumama. Kaya sila palipat-lipat ng lugar. Bigla naman na napaseryoso si Mila at Lola Mayang dahil sa kanilang nalaman. Mukhang kailangan mo talagang samahan ng pamangkin mo bukas, Mila. Oo nga ho, mukhang kailangan talaga niya. At mukhang may pinasok na namang gulo ang bubwit na to nang hindi niya sinasadya. Ano ka, tiya? Ano may pinasok na gulo? Nakakipagkaibigan lang naman ako kay Bebang Yun na nga. Alam mo bang malalakas na mga aswang ang mga bangkilan? At kapantay sila ng mga gabunan. Sinasabi mo na inahanap ng tiyan niya ang kaibigan mo? At supremo pa. Baka magpadali ng mga alagad at makita kayo. Sa tingin mo, hindi ka na dun damay? Damay na akong damay. Ang sakali, tutulungan mo si Bebang na labanan ng tiyan niya. Gagamitin ko ang mutya na pinamana sa akin ni Lolo para tulungan ng kaibigan ko. Kasi ano pa ang silbi nito kung hindi naman ako makakatulong? Nagkatingin na naman ang mag-inang Mila at Lola Mayang at napangiti na lamang. Huwag mo muna sasabihin sa nanay mo to Baka hindi tayo payagan Ooy pa naman yun pagdating sa mga aswang. Apa, tiya? Sige po. Sige na. Ubusin mo na at umuwi ka na sa inyo. Matapos nga makapagmerienda si Mona ay nagpaalam na ito sa kanyang tiya at Lola Mayang para umuwi. Nang makaalis na ito ay naiwan naman ang dalawa. Narinig niyo po ba yung sabi ni Mona kanina, Nay? Oo, narinig ko. Kaya nga siguro itong pinili ng mutya. At magkaugali sila ng tatay Ambu mo. Tutulungan ng kahit na sino nang walang pag-aalinlangan. Oo nga huwi. Pero mukhang kailangan ko maghanda. Mukhang mapapasubo ako nito sa laban dahil sa makulit niyong apo. Kaya mo yan, anak. Malakas kang albularya. At may mutya ka namang taglay. Kaya makakalaban ka kahit supremo ng aswang pa yung kalaban mo. Oo, Nay. Pero hindi ako magbibigay ng kumpiyansa. Paghahandaan ko yung mabuti. Lalo na kasama ko pa ho si Moana. Ikaw na ang bahala. May tuwala ako sa iyo, anak. Tinapik naman ni Lola Mayang ang balikat ni Mila. Tanda na malaki ang tiwala niya dito. Samantala kay Bebang naman, sa bahay nila. Andito na po ako, Nay. Mabuti naman. Kamusta ang araw mo, anak? Ayos lang po. Nasarapan nga po si Mona sa inyaw na baboy raman na dala ko. Tapos, pupunta siya rito bukas, Nay. Ganun ba? Mabuti naman, anak. Maghahanda tayo bukas. Kasi ang ibang karne, binenta ko. Kaya nakabili ako ng bigas natin at ng iba pang kailangan. Talaga, Nay? Mabuti naman po. Tsaka isasama niya po pala ang tiyan na dito bukas, Nay. Albularia po yun. Ano? Albularia ang tsahin ng kaibigan mo? Apo, Nay. Sinabi ko po kasi kay Mona ang lahat. Kaya po tutulong daw sila sa atin ng tiya niya. Ano, anak? Sinabi mo ang tungkol sa atin? Apo, pero wag po kayo magalit sa akin. Mabait po si Mona, Nay. At alam nga niya na aswang ako sa simula pa lang. Pero hindi siya lumayo at natakot. Ano ka mo?
Alam na ng kaibigan mo na aswang ka sa umpisa pa lang? Opo, kakaibang bata po si Mona, Nay. Mabait po siya at tutulungan niya po tayo kasama ng tiya niya. Tsaka wag na po tayong lumipat pa, Nay. Matagpuan man tayo ng tiya ko. Lalaban na lang ako sa kanya. Ayoko nang tumakbo at magtago, Nay. Nakakapagod na po. Niyakap naman ni Belinda ang anak na si Bebang. Sige anak, kakausapin natin ang tiya ng kaibigan mo na isang albularya. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Ngumiti naman si Bebang dahil sa sinabi ng kanyang ina, kaya nagbihis na ito at tinulungan na ang kanyang nanay sa pag-aasikaso ng lulutuin. Samantala, balik naman kay Mona ay nakauwi na din ito sa kanilang bahay. Nanay, andito na po ang kit niyang anak. Mabuti naman andito ka na. Dumaan ka pa ba sa lola mo? Apo, Nay, kasi magpapasama ako bukas kay Tia Mila para puntahan naman yung bahay ng kaklase ko na inaaswang ang nanay. Kawawa naman. May kaklase kang inaaswang ang nanay? Opo, kaya nga sinabihan ko si Tia Mila na tulungan niya yun. Kasi kawawa po, hindi makapagtrabaho, kaya wala silang makain. Yung pera nga na baon ko, binigay ko muna din sa kaklase ko, Nay. Ganun ba? Kawawa naman. Sige, magdala ka ng bigas bukas pagpunta niyo doon ng Tia Mila mo. Talaga po, Nay? Maraming salamat po. Ang bait niyo po talaga. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Naku, binola mo pa talaga ako. Siya sige na, magbihis ka na ng uniforme mo. Nagbihis na nga ng uniforme si Mona at tumulong na din sa kanyang nanay sa pagluluto. Samantala sa kalaban naman nilang si Drana ay nabalitaan nito ang pagkamatay ng 2 abwak mula sa isang baryo. Mga alagad, anong nangyari sa 2 abwak na napatay sa kabilang baryo? Nagwika naman ang alagad nitong bangkilan din na si Noria na isang albularya umano ang pumatay sa mga ito. Albularya? Nagawa niyang mapatay ang 2 abwak ng magkasabay? Oo, Drana. Magaling ang albularyang yun at anak ito ng dating bantugang albularyo sa lugar. Ganun ba? Kaya pala. Akala ko ay may kinalaman ng pamangkin ko sa pagpatay sa mga abwak na yun. Pero may balita na ba kayo sa kanila? Sa ngayon, wala pa kaming balita sa pamangkin nyo. Pero may nakapagsabi na nakita umano nila si Belinda sa lugar. Kaya naman pinamamatsagan ko na sa mga alagad natin ng ilang mga lugar. Tamang-tama, gapasan pa naman ngayon. Kaya hindi mahalata ang mga alagad natin. Magaling kong ganun, Noria. Sabihan mo kaagad ako kapag may balita na sa pamangkin ko at kay Belinda. Sige, Drana, masusunod. Muling lumakad na si Drana kasama ng ilan nitong alagad. Kinabukasan kay Mona ay maaga itong nagising, kaya naman nagulat si Mila dito. Magandang umaga si nanay kong maganda, na mahal ni Mona. Aba, himala, ang aga mong nagising ah. Hindi pa sumisikat ang araw, nagising ka na kaagad. Syempre, Nay, wala pong pasok. Oo nga, kapag may pasok ka, tanghali ka nang gumigising. Kailangan ka pa talagang gisingin. Pag wala ka naman pasok, ang aga mo namang gumigising. Baliktad ka talagang bata ka. Ano magagawa ko, Nay? Maaga talaga ako nagigising eh. Siya sige na, magtimpla ka na dyan ng kape mo, magluluto na ako ng agahan natin. Kaya naman nagtimpla na nga ng kape si Mona at nagkape na ito habang nagluluto naman ng agahan si Minda. Nay, ang punyal na pinamana ni Lola sa inyo, nasa na po? Tinago ko. Bakit? Akin na lang po, Nay, para may magamit po ako. Magamit saan naman? Syempre, laban po sa aswang. Ang sabi kasi ni Tia at Lola, mag-iingat daw ako at gabasan ngayon. Maraming aswang. Tsaka naaakit daw po sa akin ng mga aswang, sabi ni Tia. Dahil naluno ko yung mutya, nararamdaman daw nila ang presensya ko. Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na lunukin mo yung mutya na bata ka? Wala po, kasi Nay, makakalimutin ako eh. Kaya naisip ko na lang lunukin yun para hindi ko na maiwala. Kaya sige na, Nay, akin na lang yun. Total, mamanahan ko din naman yun sa'yo. O siya sige na, kunin mo dun sa kwarto namin ng tatay mo. Alam kong hindi mo din naman ako titigilan hanggat hindi mo nakukuha yon. Tuwang-tuwa nga si Mona nang pumayag ang nanay niya na ibigay sa kanya ang mutya. Kaya naman tuwang-tuwa si Mona nang pumayag ang nanay niya na ibigay sa kanya ang punyal. Kaya naman agad niya itong kinuha sa kwarto ng kanyang mga magulang kung saan natutulog pa ang tatay Lucas nito. Asan kaya dito ang punyal ng nanay ko? Tatay, gising na po. Nakita niyo po ba ang punyal ng nanay?
Nayugyug ni Mona ang tatay nitong natutulog kaya naman nagising ito at nagwika ito na hindi niya umano alam. Tulungan mo ako, Tay. Kailangan kayo ni. Dahil wala pa sa ulirat ay kinakapa ni Lucas sa ilalim ng kanilang higaan. At nang may makapa ito ay ibinigay niya ito kay Mona. Ayun, eto pala. Salamat, Tay. Matulog ka na ulit ng mahimbing. Kinuha naman ni Mona ang punyal at agad nang lumabas ng silid. Eto na po, Nay. Ingatan mo yan ha. Pamana pa yan ng lolo mo sa akin. Huwag mong iwawala yan. Apo, Nay. Magtiwala po kayo sa akin. Hindi ko po ito iwawala. Yun nga ang pinag-aalala ko eh. Wala akong tiwala sa'yo. Burara ka pa naman. Ngumisi na lamang si Mona at nagkape na at saka kumain ng agahan. Nang papasikat na ang araw, kumuha na ito ng bigas at saka nagdala ng bag para lagyan ng kanyang mga gamit at nagpaalam na sa kanyang ina. Alis na po ako, Nay. Pupunta na po ako kay Tia Mila. Ang aga naman. Hindi pa nga gising ang tatay mo, lalabas ka na agad ng bahay. Magantay ka na gumising yon at magpaalam ka. Binaba ni Mona ang mga dala niya at muling ginising ang kanyang ama na natutulog pa. Tatay, gising na po. Tawag ka ng asawa mong masama ugali. Pero ayaw magising ni Lucas dahil nga gabi na itong nakatulog kagabi. Ayaw mong magising, Tatay, ha? Nanay, ipamigay niyo na lang daw po yung mga manok na panabong ni Tatay. Ayos lang daw po. Pagkarinig nito ay agad na nagkukumahog bumangon si Lucas at lumabas ng kwarto at sumunod na din si Mona. Ayan, Nay. Gising na po si Tatay. Lumabas na po siya ng kwarto. Aalis na po ako, Tay. Pupunta kami ni Tia Mila sa bahay ng kaklase ko. Ay, Nanay. Nagpaalam na ako sa tatay kong pogi. Alis na ako, ha? Mag-iingat ka ha, huwag kang magpapasaway sa tiya mo. Apo, Nay. Sige po. Lumakad na nga si Mona paalis ng kanilang bahay. At dito pa lang, naalimpungatan si Lucas. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umupo ka na't ipagtitimpla na kita ng kape mo. Nagwika naman si Lucas na kung bakit umano pinakikialaman ni Minda ang mga manok niya at gusto nitong ipamigay. Anong ipamigay ka dyan? Hindi ko pinapakailaman ng mga manok mo ha? Nagwika naman si Lucas na ano daw ba ang sabi ni Mona sa kanya na ipapamigay niya daw ang mga manok nito kaya siya napabangon bigla. Ay nako, naisahan ka na naman ng anak mo. Sinabi ko lang na wag siyang aalis ng bahay hanggat hindi ka pa lumalabas ng kwarto at magpaalam siya sa'yo. Napailing na lamang si Lucas dahil naisahan na naman ito ni Mona at nagwika kung saan daw ba umano nagmana ang anak nila dahil sa sobrang talino pagdating sa kalokohan. Kaya wala na nagawa si Lucas kundi ang maupo na lamang at magkape. Samantala, balik naman kay Mona ay dumating na ito sa bahay ng kanyang lola. Nanadat na niya nagkakape. Magandang umaga sa lola ko maganda. Na mahal ni Moana. Magandang umaga naman na po. Halika ah. Pahalik nga ang lola ah. Lumapit naman ito sa lola mayang niya at yumakap pa. Aba, ang lola mo lang yung binati mo ah. Ako hindi. Eh, ba't naman kita babatiin, Tia? Di naman tayo close, ah. Ah, ganun na. Sige, lumakad ka mag-isa. Tia naman, binibiro lang naman kita. Ikaw naman, galit ka agad. Lumapit din ito sa Tia Mila niya at yumakap at humalik. Ang bait pag may kailangan ah. Madugas ka talaga. Ang galing mong mang-uto. Eh, kahit hindi naman kita yakapin at talikan, Tia, alam ko namang sasamahan mo pa rin ako. Alam ko naman kasi na hindi mo matitis ang cute mong pamangkin. Kilala mo talaga ang tiya mo po. Kahit palagi kanyang inaawa eh. Mahal na mahal ka niyan. Ano ka, Nay? Ito nga ang palagi nangaaway sa akin eh. Ngunit ganun pa man, natutuwa si Lola Mayang dahil nakayakap pa rin si Mona sa Tia Mila nito. Apo, maupo ka na ah. Mag-aalmasal na tayo ah. Tapos na po ako, Lola. Maaga po ako nagising. Himala nga, pag may pasok, sabi ng nanay mo, tanghali ka na kung magigising. Ngayon naman wala kang pasok. Ang aga mo. Eh, syempre, para marami akong oras sa paglalaro. Sige na, maupo ka na dyan. Maliligo lang ako. Ay, dala ka pang bagat bigas ha. Padala po ni nanay. Ibibigay ko daw po kay na Bebang kasi kawawa pa sila. Ambay talaga ng mga anak ko. Kaya naman, namana mo talagang kabaitan ng nanay at ng tiya mo po. Naku, babait lang tong si Mona pag tulog nay. Napakakulit kaya niyan.
Normal naman sa mga bata ang makulit. Kagaya niyo ng manang mo. Hindi ba Mila? Pero kahit ganun kayo, may babubuti kayo mga puso. Wala talagang masamang bata. Basta napalaki ng maayos at nagagabayan ng tama. Tama ho kayo, Nay. Maraming napapariwara dahil din minsan sa kapabayaan ng mga magulang. Tama ka, anak. Pero siya, maligo ka na. Nag-aantay na itong pamangkin mo. Naligo na nga si Mila at pagkatapos ay nagayak na ng mga gamit at umalis na sila ni Mona. Alis na ho kami, Nay. Sige na, mag-iingat kayo. Ang pamangkin mo. Ikaw nang bahala. Oo, Nay. Tara na, Mona. Lumakad na nga ang magtiya patungo sa baryo nila Bebang at si Mila na ang nagbitbit ng bigas na ibibigay nila kina Bebang. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang baryo kung saan naninirahan ang mag-ina. Andito na tayo. Saan ba ang bahay ng kaibigan mo? Sa dulo daw po sila nakatira, tiya. Magtatanong na lang po ako. Nagtanong nga si Mona at itinuro naman sila sa bahay nila Bebang. At dito ay tinungo na nila yon. At nang marating nila ang lugar, nakita ni Mona si Bebang na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Bebang, andito na kami ng tiya kong laon. Anong laon ka dyan? Mona, mabuti andito na kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin naman. Ikaw ba si Bebang? Ako pala si Mila, ang tiyahin ni Mona. Opo, ako po si Bebang. Pasok po kayo, Tiya Mila. Mona, tatawagin ko lang po si inay. Pumasok na nga ang magtiya at naalala ni Mila na isang aswang nga pala si Bebang pero wala man lang siyang naramdaman na kung ano rito. Mukhang may pumataw ng sabulag sa kanya para itago ang pagkaaswang niya. Mabuti naman. Wika ni Mila habang nakatingin kay Bebang. Tinawag na nga ni Bebang ang nanay niya kaya naman agad itong lumabas. Nay, andito na po sila. Ito po si Mona, oh. Tapos ito naman Tiya Mila niya. Magandang araw ho. Ikaw pala si Mona, ang kaibigan ng anak ko. Pasok kayo. Sandali at magtitimpla lang ako ng kape nyo. Pumasok nga si Mona at Mila at pinagtimpla nga sila ng kape ni Belinda. Upo muna kayo. Pangatlong tasa na ng kape ko na to, ah. Makatulog pa kaya ako nito mamaya? Salamat ho. Eto nga pala, pinabibigay ng kapatid ko, ang nanay ho ni Mona. Naku, maraming salamat. Nag-abala pa talaga kayo. Ang bait po nila, Nay. Mona, tapusin mo na ang pagkakape mo at maliligo tayo sa ilog. Doon lang banda, oh. Sige, tara na, Bebang. Tatayo na sana si Mona nang pigilan ito ni Mila at tiningnan pati ang tasa ng kape. Kaya nakuha kaagad ni Mona ang ibig ng sabihin ng kanyang tiya na ubusin muna o gawing kalahati ang kape na inihanda ng may bahay. Dahilan nang kawalan umano ng respeto yon kung sakaling hindi nito iinumin yon. Mahirap kasi ang pamumuhay nila Bebang at Belinda pero kahit ganoon ay pinaghandaan sila nito kaya parang insulto yun sa kanila at mahihiya na mga ito na tumanggap ng kahit na anong tulong kina Mila sa hinaharap. Ay, oo nga pala. Sandali, ubusin ko lang tong kape ko, Bebang, ah. At nagkape nga muna ang magtiya at nag-usap. Siya nga ho pala, Manang Belinda. Maaari ho ba ako magtanong kung ayos lang ho? Tungkol ba yan kay Bebang? Oo, nasabi ko kasi sa akin ni Mona ang totoong pagkatao ni Bebang. Sige, anong itatanong mo? Sino ho ang nagpataw ng sabulag kay Bebang para hindi siya maramdaman na aswang ho siya? Ang asawa ko. Siya ang nagpataw ng orasyon para hindi malaman ng iba na kauri niya na aswang ang anak namin. Gusto niya kasing mabuhay si Bebang ng payapa at normal. Pero ayaw ng kapatid niya. Kaya pinatakas niya kami dahil gustong kunin ng kapatid niya si Bebang at patayin ako. Kaya naglaban sila habang tumatakas kami ng anak ko. Wala na akong balita sa asawa ko pagkatapos. Marahil, napatay siya sa laban. Masama naman ang tiya mo, Bebang. Pinatay niya ang kapatid niya. Oo, Mona. Sabi ko sa'yo, eh. Pero balang araw, magagawa ko ng ipagiganti ang tatay ko. Oo, tutulungan kita. Maging magaling akong albularyo balang araw. Tapos magkasangga tayong dalawa, Bebang. Tayo ang tatapos sa mga masasamang aswang. Oo ba? Sige, Mona. Yun ang dahilan kaya kami palipat-lipat ng lugar ni Bebang. Kaya wala siyang kaibigan talaga. Kaya natutuwa ko nung sabihin niya sa akin na may naging kaibigan siya.
at nalaman pa na aswang siya kahit di pa niya sinasabi ang totoo. At yun nga raw si Mona. Ano? Nalaman mo na aswang si Bebang kahit hindi pa niya sinasabi sa'yo? Apo tiya, naramdaman ko kasi nakakaibang bata si Bebang. Napangiti naman si Mila dahil mukhang magiging magaling na albularya pa sa kanya balang araw si Mona. Dahil nga nagagawa nitong malaman na aswang si Bebang kahit may nakapataw na orasyon ng pagkubli dito. Hayaan niyo ho, tutulong ho ako sa inyo Manang Belinda. Ano, ikaw lang tiya? Ako rin, tutulong, lalaban din ako. Salamat sa inyo ni Tia Mila Mona. Ayan na, may tutulong na po sa atin. Oo nga anak, maraming salamat naman kung ganun. Naputol naman ang pag-uusap nila na may mga taong tumatawag sa labas ng bakod at nagsisisigaw ang mga ito. Kaya naman kaagad silang lumabas at nakita ang ilang kumpulan ng mga tao at ang iba dito ay hindi nila kababaryo. Nagwika ang isang lalaki na yan na umano ang batang aswang na nakita niya mula sa kakahuyan na sinunggaban ng isang baboy ramo at marahil ayan din umano ang umaswang sa anak niya. Sabay turo nila kay Bebang na natakot naman dahil may nakakita pala dito ng mga ito. Nagwika pa ang isang kababaryo nila na kaya pala may binentang karne sa kanila si Belinda dahil aswang pala silang mag-ina. Sandali, huminahon no kayo. Maliho ang iniisip nyo. Pero ayaw makinig ng mga tao at nagsisigawan pa ang mga ito nang biglang binato sila ng tasa ni Mona at nabasag yon. Kaya napatahimik ang lahat at hinawi ni Mona si Bebang sa likod nito. Nakapamaywang pang nagsalita. Sino ang aswang? Uy, pangit. Siguraduhin niyo ang pangbabintangan niyo ha. Ipapabarangay namin kayo. At dito na din nagsalita si Mila. Tama ho ang pamangkin ko. Wala kayong sapat na ebidensya na aswang nga ang mag-ina. Gayong bagong lipat lamang ho sila. Nagwika naman ang isang lalaki na wag na umano nilang kampihan ng mag-ina at baka nga aswang din ang mga ito. Uy, pangit. May aswang ba na cute? At saka ikaw nga mukhang aswang eh. Mukha kang bisugo. Hindi aswang ang mag-ina rito. Mapapatunayan ko yon dahil isa kong albularya. Anak ako ni Ambo, ang dating albularyo sa kabilang baryo. At sa pagkakaalala ko, kilala kami ng kapitan dito at may mga lupay ng tatay ko na ibinigay dito na siyang pinatayuan ng kapilya at ilang bahay. Nagwika naman ng isang ginang. Nakilala nga niya si Mila at isa nga itong albularya. At dumating din ang kapitan at ilang mga tanod dahil nga sa kaguluhan. Ayan, kapitan, ulihin niyo po ang mga pangit na yan oh. Pinagbibintangan kami ang aswang. Ang gaganda namin. Nakilala naman nga ng kapitan si Mila at nagwika sa mga tao na albularya nga ito at wala umanong karapatan ng mga dayo sa lugar nila na manggulo sa mga nasasakupan niya at wala silang ebidensya at isang magaling na albularya na umano ang nagpapatunay na hindi aswang ang mag-inang Belinda at Bebang. Humingi naman ng paumanhin ng kapitan kina Belinda dahil nahuli silang dumating at hindi umano nila alam kung anong nangyari. Ayos lang ho kapitan. Kaya naman walang nagawa ang ilang dayo kundi ang umalis. Pero tinawag sila ni Bebang. Sandali Manong, di ba inaaswang ka mga anak mo? Tia Mila, tulungan po natin sila. Nga tiya, kahit pangit at masama ugali ng mga yan, tulungan pa rin natin. Sige, puntahan natin ang bahay nila. Pinuntahan nga nila ang bahay ng lalaki na may inaaswang na anak at dito ay sinuri yun ni Mila. At nalaman niya na hindi naman inaaswang ang bata. Sa halip ay naengkanto ito. Ginamot naman ito ni Mila at gumaling naman ang bata. Kaya naman humingi ng pasensya ang lalaki sa kanyang inasal at nagpasalamat pa sa mga ito. Walang anuman humanong. Sa susunod siguraduhin niyo po muna ang lahat bago kayo kumilos. Huwag ho kayong padalos-dalos. Tumango naman ang lalaki at nagpasalamat muli. Nag-abot pa ito ng pera. Pero hindi naman yung tinanggap ni Mila at umalis na ito. Bumalik ang magtiya kasama si Bebang sa bahay nila at naligo na ang dalawang bata sa ilog. Mana, salamat sa inyo ng tiya mo. Kinabahan ako. Akala ko, malalaman na ng iba na aswang ako at may gagawin sila sa amin. Wala yun, magkaibigan tayo Bebang eh. Kaya hindi ako papayag na walang gagawin. Kahit aswang ka, mabait ka naman. Ngumiti naman si Bebang at nayakap pa si Mona. Matapos makapaligo ang dalawa sa ilog,
ay nanghuli pa sila ng mga isda. Gamit ang lakas at liksi ni Bebang bilang aswang ay nagawa nitong makahuli ng ilang hito at tilapia. Oh, ang galing mo, Bebang. Ayos yan. Ihawin natin sa bahay nyo. Oo, Mona. Kaya tara na. Umuwi na tayo. Umuwi na nga ang dalawa at natuwa naman si Mila nang makita ang dala ng dalawang bata. Wow! Tilapia at hito. Ang sarap niyang ihawin. Uli po ito ni Bebang, Tia. Kaya ihawin na po natin. Nag-ihaw na nga sila ng isda, pati na ng karne ng baboy ramo at nang maluto na ay nagtanghalian na sila. Sarap na sarap si Mila at Mona sa kanilang pagkain, lalo't may sausawan pa na maraming kamatis, sili at sibuyas at saka kalamansi. Ang sarap naman ng tanghalian natin. Nga, salamat sa pag-iimbita, Bebang. Aling Belinda. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa inyo, Mona. Mila, Nga, kaya kain lang kayo ng kain. Kakain talaga akong marami. Wala na ito sa bahay namin. kaya naman masayang kumain na magtiya hanggang sa sumapit na ang hapon. Nagpaalam na sila na umuwi at dito ay pinadalan pa sila na Belinda ng karne ng baboy ramo kaya tuwang-tuwa naman si Mona at si Mila. Maraming salamat po, Aling Belinda. Tsaka matutuwa yung nanay kong masungit at ang tatay kong lasenggo kasi may pampulutan na siya. Salamat manang Belinda ha. Siya nga pala, sasabihan ko si nanay na sa amin ka nalang magtrabaho. Kailangan namin ngayon na manggagawa. Talaga Mila? Sige, maraming salamat kung ganon. Paano, Bebang? Uwi na kami, ha? Kita ulit tayo. Sige, Mona. Ingat kayo. Umuwi na nga ang magtiya sa kanilang bahay. Dala ang pasalubong nilang karne ng baboy ramo. Samantala, lingid pala sa kaalaman nila ay may alagad si Noria na nakakita sa mga nangyari kanina ng pagbintangan ng ilang mga tao si Bebang na isang aswang. Kaya naman agad niya itong sinabi kay Noria. Magaling, mukhang nahanap na natin ang pamangkin ni Drana. Pero kailangan natin makasigurado. Kaya mamaya ay pupuntahan natin yun. Kaya naman naganda si Noria para puntahan sa bahay nito ang mag-inang Bebang at Belinda. Samantala, nang makauwi si Mona sa bahay nila, ay natuwa si Minda sa dala nitong karne. Nanay, bigay po ng nanay ni Bebang. Kapalit daw po yun ng bigas na bigay niyo po. Naku, nag-abala pa pala ang nanay ng kaibigan mo. Kung sa bagay, masarap nga itong karne ng baboy ramo. Nagwika naman si Lucas na iluto na umano yun ni Minda at tabihan siya ng pangpulutan mamaya. Anong pulutan ka dyan? Tumigil ka nga, iinom ka na naman. Nanay, tatay, dun muna ako matutulog kina Lola at Tia ngayon. Ha? Doon ka matutulog? Apo, namimiss ko na din kasama si Lola na matulog. O siya sige na. Doon ka din ba maghahapunan? Apo, Nay. Sige, ikaw ang bahala anak. Nagbihis na nga si Mona ng damit at naligo bago ito nagpaalam sa nanay at tatay nito na doon ito matutulog sa bahay ng kanyang lola at tiya. Samantala, balik naman kay Belinda at Bebang. Ay masaya din ang mag-ina dahil sa may tutulong na nga sa kanila. Habang naghahanda ng hapunan si Belinda, ay may kumatok sa kanilang pinto kaya binakson niya ni Belinda at pagbukas nito ay bumungad sa kanya si Noria. Mukhang tama nga ang sabi sa akin na andito lang kayo mag-ina. Hindi. Noria? Sumama ka sa akin bata. Hinahanap ka na ng tiya mo. Hinila ni Noria si Bebang kaya agad namang sinugod ito ni Belinda. Bitawan mo ang anak ko! Pero may humarang kay Belinda na isang aswang na lakad na alagad ni Noria at kinalmot siya nito at nagawa siyang tamaan sa balikat. Napahiyo naman si Belinda at umatras. Ikaw nga bahala sa babaeng yan. Kahit hindi ka na magbago ng anyo, kaya mo pa rin ang isang yan. Sumugod ang isang aswang kay Belinda at dito, mabilis nitong hinangos sa apoy ang kawali na may lamang kumukulong mantika. Dahil nga nagpiprito ito ng ulam at gamit ang isang kamay, sinaboy niya ito sa aswang na papasugod dito. Kaya naman napahiyaw ito sa sakit nang tamaan ng kumukulong mantika at nagpagulong-gulong sa lupa. Mabilis na kinuha ni Belinda ang patalim at lumabas para tulungan ng anak. Bitawan mo ang anak ko! Demonyo ka! Akma na sanang tatagain ni Belinda si Noria nang maunahan siyang sipain nito. Dahilan para tumilapon si Belinda at natumba, kaya nabitiwan niya ang patalim at nawalan ng malay. Nakita yun ni Bebang at dito ay nagbago ng anyo ito sa harap ni Noria.
Nagulat naman ang bangkilan dahil hindi pa naman lumulubong ang araw at magtatakip silim pa lamang. Paano ka nakapagbago ng anyo? Magbabayad kasi ginawa mo si nanay ko. Mabilis na sinaksak ni Bebang ng mahaba nitong kuko si Noria, kaya nabitiwan siya nito. Lumabas sa likod ng bahay ang dalawa pang aswang at sinugod si Bebang. Pero paglapat ng mga ito sa lupa ay bigla silang hindi nakagalaw nang may pumulupot na ugat ng puno sa mga paa nito kabilang na si Noria. At ang may kagagawa nito ay ang witawit na kaibigan nila na naninirahan sa kanilang paaralan. Sa isip ni Bebang ay nagwika ang witawit na tumakas na ito at iligtas ang kanyang ina. Kaya naman mabilis na binuhat ni Bebang ang walang malay na ina at palundag-lundag ito sa puno papalayo at tinungo ang bahay nila Mona. Galit na galit naman si Noria nang makawala ito sa pagkakagapos dahil nakatakas si Bebang at Belinda at nasugatan pa ito. At naglaho na din ang witawit na tumulong sa kanila. Wisit na engkanto yon. Tinulungan pa sila. Kailangan na malaman kaagad ito ni Drana. Hindi pwedeng makatakas sa mga yon. Kaya naman na makawala sa pagkakagapos ay agad na inutusan ni Noria ang isang alagad na sabihan si Drana at susundan niya umano ang mag-inang Belinda at Bebang. Samantala, nagawa namang mahanap ni Bebang ang bahay nila Mila dahil naamoy niya ito kaya agad siyang humingi ng tulong dito. Hindi ininda ni Bebang ang mga pangontra na nakalagay sa paligid at nakapasok ito sa bakod nila Mila. Tia Mila, itulong po. Pakiusap. Tulungan niyo po kami. Agad namang pinagbuksan ni Mila ang pinto at nakita si Bebang na sugatan at may mga paso gawa ng pumasok ito sa nakalagay na harang para sa mga aswang. Bebang, ano nangyari? Sandali, tatanggalin ko ang mga harang. Nay, tulong ho. Agad namang sinira ni Mila ang mga pangontra at pinapasok si Bebang. Buhat si Belinda na walang malay. Gamitin niyo po ang nanay ko, Tia Mila. Nilapag ni Bebang si Belinda sa higaan bago ito nawalan ng malay. Kaya naman binuhat din ito ni Mila at ginamot ang mga sugat nito. Ang tapang ng batang ito, Nay. Nakaya niya ang mga nilagay kong harang na kahit mga gabunan hindi kayang pasukin. Syempre, nasa panganib siguro ang ina niya. Tiningnan ni Mila ang sugat ni Belinda at nalaman na gawa ito ng kalmot at may lason ito. Kaya naman ginamot nila ito. Habang ginagamot ni Mila si Bebang at Belinda, ay dumating naman si Mona na walang kamalay-malay sa nangyari. Lola, Tia, dito po ako matutulog. Teka, si Bebang at Aling Belinda yan, Tia. Ano po nangyari? Hindi ko din alam eh. Baka nagawa silang matagpuan ng humahanap sa kanila. Kaya maghanda ka muna. Baka sundan sila dito. Tsaka ako na mapapalaban tayo. Sige po, Tia. Magbabayad sila sa pananakit nila kay Bebang. Umanda sila sa akin. Naghanda nga sila, maging si Lola Mayang. Dahil alam ni Mila na maaari silang sugurin anumang oras ng mga nanakit sa mag-inang Bebang at Belinda. Lumipas nga ang ilang sandali, bigla nang nakaramdam ng mga presensya si Mila sa labas ng kanilang bahay. Nay, mukhang marami tayong bisita ngayon na. Ikaw na ang bahala, anak. Lumabas ng bahay si Mila, dala ang buntot ng pagi nito para kumprontahin ang mga bisita nila. Magandang gabi sa inyo. Ang mabuti pa, magpakita na kayo. Alam ko namang andyan lang kayo sa paligid. Natatakot ba kayo sa akin? Bigla namang lumabas si Noria kasama ang tatlo nitong alagad. Babae, ibigay mo sa akin na mag-ina kung ayaw mong madamay. Ha? Bakit ko naman sila ibibigay sa'yo? Hindi mo kilalang binabangga mo, Albularia? Ano naman, kung hindi ko kayo kilala. At saka ang tapa mong pumunta dito, may sugat ka pa. Gusto mo na yatang mamatay eh. At sa tingin mo, kaya mo kami? Gayong nag-iisa ka lang? Di subukan niyo ako. Gusto mo mukha mag-ina, hindi ba? Kunin mo yan, kung kaya mo. Kung ganon, magsisisi ka, mga alagad. Sugod! Uutusan pa lang sana ni Noria ang mga alagad nito na sumugod nang makita ni Mila na sumugod na si Mona. Ang dami mo pang sinasabi na pangit ka. Umanda ka sa ginawa mo kay Bebang at sa nanay niya. Mona, sandali! Wala na nagawa si Mila, kundi sundan ang pamangkin nito na sumugod na. Dala nito ang punyal na gamit noon ng kanyang ama at nagulat ito nang gamitin niyo ni Mona. Punyal ni Mona, magliwanag ka.
Tatapos sa dilim ang punyal ko nagniningning. Nagliwanag ang punyal ni Mona at sumilaw sa mga aswang maging kay Noria. At sa pagtila ng liwanag, nagulat sila nang nasa harapan ni Noria si Mona at nakabaon ang punyal nito. Ano ka ngayon? Ikaw ang uunahan kong pangit ka. Napaluhod na lamang si Noria sa ginawa sa kanya ni Mona. Sinugod naman ng mga aswang na kanyang nilagpasan si Mona at pinagkakalmot. Pero hindi ito tumatalab kay Mona kaya gumaganti ito ng pagtaga sa kanila. Hindi ano obra sa akin. Kayo, mga kampo ng dilim, lumayo kayo sa pamangkin ko. Gamit ang buntot ng pagi, ay mabilis na pinaghahampas ni Mila ang mga kalabang aswang, kaya nagawa nilang mapatay ang mga ito. Ano kayo ngayon? Yun ang bagay sa inyo. Ang galing natin, Tia. Napatay natin ang mga pangit. Napatay nga natin, pero kinabahan naman ako sa'yo. Sugod ka kaagad ng sugod. Hindi naman ako tinatablan, Tia. Kahit na, paano kung hindi gumana ang mutya mo? Biglang itinulak ni Mila ang pamangkin na si Mona dahil may paparating na bolang apoy dito. Kaya imbes na si Mona ang tamaan, ay si Mila ang nasa pool at tumilapon pa ito. Tia Mila? Lumitaw sa madilim na parte si Drana kasama ang dalawa nitong mga alagad. Akala ko ba hindi tinatablan? Bakit ka itinulak ng tiya mo? Magbabayad kang pangit ka. Susugod na sana si Mona nang pigilan ito ni Lola Mayang. Wag po, huwag kang padalos-dalos. May taglay siyang bertud. Tama ka tanda. Taglay ko ang bertud ng itim na San Telmo. At ako lang naman ang supremo ng mga bangkila na si Drana. Ikaw pala ang tiyan ni Bebang? Ako nga, kaya ilabas nyo na ang pamangkin ko kung ayaw mong mamatay kayong lahat dito. Di subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag mo akong ikumpara sa mahinang si Noria. Mabilis na lumitaw si Drana sa harapan ni Mona, kaya naman bigla siyang sinakal nito at iniangat sa ere. Bitawan mo ang apo ko! Susugod sana si Lola Mayang nang patamaan ito ni Drana ng itim na apoy. Bagamat nakailag ito, pero nagawa siyang mapatilapon, gawa ng pagsabog. Lola? Mababayad kasi ginawa mo sa lola ko. Nakita niya nagliwanag ang mga mata ni Mona at bigla itong bumigat, kaya nabitiwan niya ito at nagawa siyang saksakin ni Mona sa kamay, dahilan para mapaatras si Drana. May mutya ka din pala, pero hindi mo ako matatalo. Mag-isa ka lang. At sino naman nagsabi sa'yo na mag-isa lang ang pamangkin ko na tatalo sa'yo? Nakita ni Drana si Mila na maayos lamang ito at wala itong sugat. Hindi lang yon, patay na rin ang dalawang alagad nito na ang isa ay pinatay ni Mila at ang isa ay si Bebang ang may gawa na nasa anyong aswang na bangkilan. Paano? Bakit hindi ka pa namatay sa atake ko? Malas mo lang at may mutya din ako ng tubig na siyang pangontra sa bertud ng apoy mo. Ngayon, humanda ka sa amin. At dito ay nag-orasyon si Mila. Mutya na aking taglay, magpakawala ka ng tubig at basay ng kaaway. Biglang may lumabas na tubig mula sa lupa at inatake si Drana, kaya nagawa itong mapaatras at mabasa. Mga bata, sugurin nyo. Mana, tara na. Sige, Bebang. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Aatake sana si Drana ng apoy pero hindi na ito gumana. Kaya naman nagawang makalapit ni Bebang at kinalmot ito, kaya napahayaw ito sa sobrang sakit. Yun ang bagay sa'yo. Para yun si tatay ko. Ako naman, para to sa lola kong pangit ka. Tinagani mo na si Drana sa katawan, kaya nagawa siyang tamaan at masugatan at napaluhod na lamang ito. Pero hindi ito nagpatalo, nagbago ito ng anyo, naging isang aswang na bangkilan at sinugod sina Bebang at Mona. Pero imbes na matakot, ay sabay na nilabanan ng dalawa si Drana. Nakita ni Mila na kayang tapatan ni Bebang at Mona ang supremo ng mga bangkilan sa lakas at bilis. Kahit kasi tamaan ito si Mona ng pagkalmot, ay hindi ito nasusugatan. Gumaganti naman si Bebang sa kanya, kaya naman lugi ito sa dalawa at nagagawa siyang masugatan ng mga ito. Lalo pa, hindi nito magamit ang kanyang bertud. Pero alam ni Mila na kapag nagtagal, ay maaaring magamit muli nito ang bertud ng apoy. Kaya naman umatake na din ito. Mga bata, tapusin na natin siya. Sige po, Tia. Tara na, Bebang. Sige, Mana. Gawin mo na.
Itinaas ni Mona ang kanyang punyal at nag-orasyon. Punalat mo dyan ni Mona? Magkaisa? Nagliwanag ang punyal at ang katawan ni Mona dahil nga nalunok niya ang mutya at sumilaw yan kay Drana. Agad namang dinambahan ni Bebang ang hindi na makakitang aswang at gamit ang pangil nito ay kinagat niya si Drana sa leeg kaya napahayaw ito at akma sana nga hawakan ni Drana si Bebang nang paghahampasin ito ni Mila ng buntot ng pagi kaya naman napahayaw ito at napaluhod. Sinamantalayo ni Mona at mabilis na tinarak sa puso ng bangkilang aswang na si Drana ang nagliliwanag na punyal nito dahilan para mapatay nila ito at nagliwanag pa ang bertod ng apoy nito at sumabog dahilan para magkalasog-lasog ang katawan ni Drana at nagpatilapon sa tatlo. Aray, ang sakit na. Mona? Bebang? Ayos lang ba kayo? Ayos lang po, Tia Mila. Aswang kaya ako. Si Mona po. Ayos lang ako, Tia. Pero ang sakit ng noo ko Ayos nga lang ang tatlo pero napatawa si Mila nang makita ang bukol sa noo ni Mona dahil baka nga tumama ito sa bato. May bukol ka, Mona? Oo nga no. Bagay sa'yo Monang bukol. Tia naman nabukulan na nga ako. Inaasar mo pa ako dyan. Nga, bagay sa'yo. Tatawagin ka na naming Monang bukol. Bebang naman Akala ko ba magkaibigan tayo? Tapos inaasar mo pa ako dyan. Biro lang, Mona. Pero salamat sa inyo. Napatay na natin ang tiya kong bangkilan. Oo nga, malaya ka na ngayon Bebang. Kayo ng nanay mo. Makakapamuhay na kayo ng maayos at normal. Nga, pero Bebang. Nag-apira naman ang dalawa. Dahil sa narinig na pagsabog, kabilang na sina Minda at Lucas, nakita nila ang mga bangkay ng mga aswang na napatay nila Mila. At ipinaliwanag ni Mila ang lahat sa mag-asawa. Kaya naman tinulungan sila na ligpitin ang mga bangkay ng mga aswang at sinunog. Kinabukasan, hindi na pinauwi sina Belinda at Bebang sa bahay nila sa kabilang baryo at doon na sila pinatira ni Lola Mayang sa bakante nilang bahay sa may palayan at kinuha si Belinda bilang katiwala nila para na din mabantayan si Bebang ni Mila. Kaya tuwang-tuwa ang dalawa kapag walang pasok, sinasanay sila ni Mila at lumipas ang ilang taon, naging dalaga na sina Mona at Bebang at sila na ang tagatugis ng mga aswang. Dito ko na po tatapusin ang kwento nila Bebang, Mila at Mona. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.